Hoy, batang lalaki. Bakit hindi ka magpatuloy ngayon? Sa pag-aaral ng iyong mahika, bakit nandito ka sa baryo? Ginoong Liu, muling pinagtatawanan mo na naman ang batang ito. Hindi naman kailangang magdasal araw-araw. Laging may darating para kumain. Ikaw, bata, talagang hindi mo kami pinapahinga. Buti na lang may kaunting pagkain pa ang tita. Kunin mo ito para sa pangangailangan. Ay naku, tita, hindi ito pwede. Ako rin ay isang dakilang tagalupang. Paano ko maaaring kunin ang sa iyo? Bakit tayo magpapakaistorbo sa isa't isa? Kung hindi dahil sa iyong mahusay na kamay noon, na nakapagpagaling sa matanda namin, malamang ngayon ay namamatay na ako sa gutom. Dalhin mo na. Aalis na ako. Noong nakaraan, kakatapos ko lang gawin ang task na magtayo ng tanawin. Nakatanggap ako ng 3 taon na lakas. Ngayon, kahit kumain ng mais, may utang pa akong 2 taon. Mas madilim pa ang sistemang ito kaysa sa usuri. Hindi ba sinabi ni nanay na, ako ang dakilang labanan, hindi ko na kailangan ang mga ito. Pupunta na ako hanapin ang pagkakataon. Kung may kailangan, hanapin mo ako sa guan. Sobrang hilig nitong batang ito magpasikat. Nagsusumuka na siya sa gutom. Hindi pa rin tinatanggap ang pagkain ng asawa niya. Oy, matanda. Muling dumating ang maliit na engkanto. Ngunit ayaw pa rin niyang pumayag. Kukunin ang mga pagkain ng pamilya namin. Talagang hindi ko alam. Paano pa namin mababayaran ang utang na loob na ito? Sa totoo lang, ako ay isang tagadala ng sistema na nakapaglakbay. Ngunit itong sistemang ito, sobrang nakakapagod. Kaya pala ito ay isang sistema ng mga bayani. Hindi pwedeng kunin ang mga tao ng walang dahilan. Isang beses, bawas ng 5 taon. Paano ako mabubuhay nito? Gurok Xiaozhang. Ay, magandang araw, Ginoo. Ano nang nangyayari? Hindi tayo nagkita ng mahigit kalahating buwan. Bakit ka ang liit na ngayon? Hihi! Di ba't ito ang pag-unawa sa kalikasan at sa daan? Kalimitang nakakalimutan ang pagkain. Hindi pwedeng ganito. Magandang kasabihan nga, hindi seryoso kumain. May problema ang iniisip. Wala na bang pagkain sa bundok? Wala. Marami pa akong pagkain sa bundok. Ikaw talaga. Nagmamagaling ka kay Tito Guo. Ito ba ang Xiajiang Village? Ito ang Xiajiang Village. Anong maitutulong ko sa inyo, Ginoo? Ayos lang. Medyo tapat. Tinatakbo ka ngayon ng Ginoo. May tao bang tawag ay Sangrang? Sa inyong ngayon ng Xiajiang. Putang ina, mali ang script na ito. Kakaakyat ko lang dito. Bilang lang sa pagkain at inumin. Wala namang masama o labag sa batas na ginawa. Ay naku, Ginoo. Ang sinasabi ninyo, talagang nakakapanghina ng loob ng mga tao. Ang lugar na ito ay tinatawag na Xiajiang Village. Sapagkat sa pangalan pa lang, ito ay mga lahi ng mga Xia. Kung bibilangin mula sa 8 henerasyon, pati ang aso sa gate ay apelyido ay Xia. Saan ka nakakuha ng Sangrang? Mukhang nagkamali ka ng narinig. Apelyido ay Xia. Matandang tao. Akala mo ba'y tanga ako? May nagulat. Sabi sa paligid ay may isang demonyo. Sanay gumamit ng mga engkanto para linlangin ang isip ng tao. Ang pangalan niya ay Sangrang. Engkanto, ako ay talagang seryoso. Sa tamang paraan ng pagsasaka, kasama ng kaunting tulong sa isip. Ayos ba? Sa mga panahong ito, kahit na gumawa ng mabuti, kailangan pang mapagbintangan. Hindi ito makatarungan, Ginoo. Mahirap ang aming nayon. Kahit ang daga ay umiwas, saan ka makakahanap ng mga halimaw dito? Kung gusto mong makahanap ng tao, tiyak na nasa tabi sa Liu Jiatun. Masyadong kakaiba ang lugar na iyon. Dahil hindi ka nagsasalita, ako na lang ang papasok sa nayon para maghanap. Itong sinumpang. Huwag ka nang magpakatanga. Habang pumasok na ang salot sa nayon, mabilis kang umakyat sa bundok. Mas malayo, mas mabuti. Huwag na huwag kang lumingon. Hindi, ano bang ginagawa mo, Ginoong Gao? Hindi ako nagnakaw o ng hold up. Paminsan-minsan, nagbibigay ako ng yam sa lahat. Mali na ba iyon? Kailangan kong makipag-usap sa mga sundalo tungkol dito. Wala na bang batas ang gobyerno? Ay naku, ikaw. Aba, ang aking munting Diyos. Ano pang pinagtatalunan mo dyan? Alam mo ba kung ano na ang kalagayan ngayon? Mas mabuti pang magkamali ng 1,000. Kaysa makaligtas ng isa. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng tagutom. Mahigpit ang utos ng gobyerno. Nabawal ang tulungan ang mga tao ng lihim. Ano to? Anong klaseng kalokohang patakaran to? Hoy, magpapadala ka ng pagkain sa mga tao. Sa paningin ng mga opisyal, ibig sabihin yan ay pinapalakas mo ang loob nila. Pinapalakas mo ang loob nila, anong balak mong gawin? Gusto mong mag-alsa? Isa iyang malaking kasalanan na dapat parusahan. Akala ko ba magbibigay lang ako ng pagkain? Ay naging leader na ng rebeldeng grupo. Sino ba talaga ang nagsabi tungkol dito? Hindi naman ako masyadong masama sa lahat. Sa panahon ngayon,
Isang simpleng pagkain lang, mapapalitan na ang lahat. Para lang mabuhay. May mga nagbebenta ng sariling ama. Kaya ano pa sa'yo, dayuhan? Magsialis ka na. Kapag nahuli ka, huli na. Mahal na Ginoo, pakiusap. Wala na talagang pagkain. Diyos ko, anong kasalanan ang nagawa namin? Wala talagang itinatagong demonyo sa bahay namin. Wala. Yung batang iyon kanina, nandyan lang sa paligid. Kung hindi ka magsasalita, maniwala ka, susunugin ko. Ang bahay mong ito, hindi mo alam. Baba, bulag ako at bingi. Wala akong alam. Sistemang ito, sa Diyos. Pinipilit akong magmadali. Ngayon, may 3 taon na akong lakas. Kaya ko lang hilahin ang isang baw at araw. Ngayon, pinasasugod mo ako sa buong-buo ang armas ng sundalo. Hindi ba't ito ay para ipahamak ako? Huwag kang tumingin, umalis na tayo. Ginoong Go, kung aalis ako, hindi na ako makakatulog ng maayos sa buong buhay ko. Tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad. Walang dahilan para isama ang mga kababayan. Zhang, bata. Ikaw, kahit na mayroon lang akong 3 taon na karanasan ngayon. Pero mayroon akong talento sa pag-arte. Panahon na para ipakita ang tunay na kakayahan. Tigil! Sino ka? Bakit ka naglalaro sa lugar ng dakilang ito? Sino ka? Ako si Zangrang, ang dakilang mukhang laban. Ha ha ha. Isang walang kaalam-alam na halimaw. At siya pa ang nagpunta sa akin. Gumagawa ng kababalaghan. Kahit na ikaw ay isang dakila o isang mangkukulam. Matapos ang suntok ko, kailangan mong mag-report sa huling hari. Patay na kabayo, gamiting parang buhay na kabayo. Dapat mas malakas ang tunog ng tigre at leopardo. Ang tenga ko. Hindi ko naririnig. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Ay naku, aking ina. Talaga namang magaling ang batang ito sa mahika. Grabe, ang lakas ng kapangyarihan. Saan ba dito ang tigre at leopardo na tunog? Ito ay parang tao na subwoofer. Medyo nakakapagod lang sa boses. Binabati ang host sa matagumpay na pagkatakot sa mga masamang loob. Gantimpala, 1 taon ng internal na lakas. Mainit na paalala, ang labis na paggamit ng internal na lakas. Maaaring magdulot ng pansamantalang pagkawala ng boses sa host. O kaya ay pagkahapon ng katawan. O kaya ay pagkahapon ng katawan. Mangyaring kumilos ayon sa iyong kakayahan. Easy, talagang naghanap ng kapahamakan. Tapos na, tapos na. Paano naman itong si Zhang talagang may kapangyarihan? Kung sabihin ng mga sundalo na ako ang nag-ulat, tapos na ako sa nayon. Hindi, kailangan kong kumilos ng maaga. Laban na. Matapang na asong ulol. Bakit mo pinagdudusahan si Zhang Daxian? Ako si Xia Bujian. Ngayon, kahit na ilagay ko sa panganib ang buhay ko, kailangan kong protektahan si Daxian. Sino itong taong ito? Bakit hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong katapat na tagahanga? At sobrang exaggerated naman ng acting na ito. Xia Monkey, hindi ba't ikaw ang pinakaayaw sa mga dayuhan? Noong huli, nag-post si Xiao Zhang ng mga yam sa bukirin. Dahil huli ka nang dumating, hindi ka nakakuha. At nagmura ka sa dulo ng baryo ng 3 araw at 3 gabi. Ngayon ay parang ang araw ay sumisikat sa kanluran. Tayong dog shoshu, anong klaseng salita yan? Noon, ako'y bulag sa katotohanan. Ngunit ngayon, nakita ko ang kapangyarihan ng dakilang tao. Talagang hinahangaan kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang dakilang tao ay para sa ating nayon. Kailangan pang tiisin ang galit ng mga sundalo. Kahit na ako'y may mga kahinaan. Pero alam din niyang magpasalamat at magbayad ng utang na loob. Hindi nagsisilbi ng walang dahilan. Malinaw na may masamang balak o nanloloob. Yung batang ito, ang tingin ay palipat-lipat. Palagi siyang nakatingin sa mga sundalo. At saka, ang timing ng paglabas niya ay sobrang swerte. Hindi siya lalabas ng mas maaga o mas huli. Sadyang ang mga sundalo ay lumabas lamang nang bumagsak ang sitwasyon. Ang nag-ulat ay malamang na siya. Oh. Ay, si kapatid siya pala. Mukhang nagkamali ako sa iyo noon. Hindi ko akalain na ikaw ay may pusong makabayan pa rin. Dahil dito, napakatapat mo. Gaano ka man galit sa mga opisyal at sundalo. Kaya kunin mo ang iyong dalang kutsilyo. Patayin mo siya, para maputol ang panganib. Pumatay. Guro. Ito ay pagpatay sa opisyal. Kasama na ang buong angkan nito.
Bakit hindi ka makagalaw? Kanina, sumisigaw ka pa. Sinasabi mong ipagtatanggol mo ako. Kapag nagising siya, tiyak na magdadala siya ng malaking hukbo. Babasagin ang Xiajiang village. Tanging ang mga patay ang tunay na ligtas. Kung hindi ka kikilos, baka kasabwat ka nitong mga sundalo. Tulungan niyo ako. Mukhang hindi na marami pang oras na natitira sa'yo. Kaibigan, siya. Dahil ayaw mong pabayaan kitang mabuhay. Walang sinuman ang makakaligtas. Magpasalamat ka na lang sa huli. Tapos na, napatay na. Itong sistemang to, gusto akong gawing pinakamabilis na transferer na makatanggap ng box lunch sa kasaysayan, no? Ano? Ano? Paano pwedeng mangyari to? Anong kababalaghan ang gamit mo ulit? Hindi ka pa karapat dapat malaman. Tama lang. Sinubukan lang kita ng dakilang ito. Sayang, hindi ka man lang kwalipikado maging aso. Alam ko na may itinatagong lalim ang batang ito. Sino ang maingay dito? Nasaktan ang aking mga sundalo. Talagang dumating na ang matinding pagsubok. Ginoo, ang gobernador. Sa wakas, nandito ka na. Inaasar ako ng mga tao. Nandito ako para mag-ulat tungkol sa mga rebelde. Nasaan ang mga rebelde? Siya iyon. Ginoo, ang karaniwang tao kanina ay halos napatay ng halimaw na ito para sa pagpapanatili ng batas. Halos napatay na nga siya ng halimaw na ito. Kung hindi siya kumilos, sayang ang kanyang talento sa pag-arte. Talagang kawawa ang industriya ng sining. Halimaw. Rebelde. Maganda, napakaganda. Sa ilalim ng aking pamamahala, ang hindi kayang tiisin, ay ganitong, walang kaalam-alam sa tunay na mundo. Matalino ang matanda, lahat ng tao sa nayon ay nakikiling sa halimaw na ito. Sila ay mga kasabwat, dapat silang hulihin. Dahil sila ay mga kasabwat, kaya hindi na kailangang suriin pa. Siksiyahing village ay nagbabalak mag-alsa. Pinatay lahat, walang naiwan. Pinatay lahat talaga. Ako ay isang mabuting mamamayan. Ako ang nag-ulat, hindi ako kasabwat. Sabi ng opisyal, pinatay lahat. Kasama na rin ang basura mong ito. Bakit, Ginoo? Sandali lang. Demonyo, may mga huling salita ka pa. Ang isang tao ay dapat managot sa kanyang mga gawa. Ako ang nanakit sa mga sundalo kanina. Ako ang nagpakilala bilang dakilang tao. Ang tinatawag nilang paghihimagsik ay nagsimula rin sa akin. Kung gusto ninyong pumatay o magparusa, harapin ninyo ako. Pag-iinsulto sa mga walang kalaban-laban na mamamayan. Anong klaseng kakayahan iyan? Haha. Bawat isa ay dapat managot sa kanyang ginawa. Batang ito, siguro nanood ka ng sobrang maraming drama. Akala mo kung sino ka na, tagapagligtas na bayani. Sa mundong ito, mas mahal pa ang buhay kaysa damo. Ikaw, isang maliit na insekto. Bakit sa tingin mo karapat-dapat kang makipag-usap sa akin tungkol sa kondisyon? Talagang malakas ang presensya ng taong ito. Gustong maging bayani. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung makakalakad ka sa ilalim ko, ng 3 galaw ng hindi namamatay, isa sa alang-alang ko, na ibigay sa mga hayop na ito, mag-iwan ng buong pamilya. Kung hindi, papanoorin mo. Silang ginawang laman. Ito ang sinabi mo, kaya hayaan mong ako, isang langgam, ang magturo sa iyo kung paano maging tao. Puting bahaghari sa araw. Humiga ka sa akin. Ang galaw na ito ay isang espesyal na teknik mula sa sistema. Hindi ako naniniwala na kaya mo itong pigilan, isang lokal lang. Puro palabas lang. Ito ang ituturo mo, bilang kapital ng isang opisyal. Isang inutil na hindi nga makabuhat ng espada. Sasabog ako at papatayin kita, ikaw na walang kwentang tao. Ang interesante, may inner strength pala itong batang ito. Pero naglalaro lang sa harap ko ng inner strength, para kang nagmamalaki sa harap ng master. Ikaw, paano mo nalaman? Akala mo ikaw lang ang may inner strength. Kung ganoon, gusto niyang maging bayani. Bigla kong naisip, ang isang mas kawili-wiling laro. Liu Yan, kung papatayin mo, patayin mo na. Ano ang kahulugan ng pagyurak sa isang bayani?
Kung may lakas ka, bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Simulan na. Isa-isa lang. Hayaan mong makita ng ating bayani na si Zhang ng malinaw. Bitaw na ako. Kayong mga hayop na ito. Uncle Gao. Liu Yan. Siguradong papatayin kita. Huwag umiyak, batang Zhang. Huwag kang humingi sa mga na ito. Mga lalaki ng ating Summer River Village, mamamatay tayo ng nakatayo. Huwag kang lumuhod habang nabubuhay. Kailangan mong mabuhay. Mabuhay ka para maghiganti kay Ginoong Gao. Hindi. Nakita mo ba? Nung tumama ang kutsilyo, naputol ang ulo, ang tindi ng tunog. Ito ang halaga ng pagiging bayani mo. Matanda, nandito na ako para sa iyo. Pakiusap. Patawarin mo siya. Isa lamang siyang matanda. Hindi nga siya makalakad ng maayos. Nagmakaawa ako sa iyo. Pwede ba akong magyukod sa iyo? Huwag kang pumikit. Tingnan mong mabuti. Bawat ekspresyon ng matandang babae bago siya namatay. Kailangan mong itatak ito sa isip mo. Dapat mong tandaan ang lahat. Bakit ako ganito kahina? Bakit hindi ko siya mailigtas? Liu Yan, kung hindi ako mamamatay ngayon. Tiyak na ikaw ay aking paparusahan ng labis. Kakainin ang iyong laman, at isusuong ang iyong balat. Talagang isang kahangahangang palabas. Ngunit mukhang kulang pa ang isang pangunahing tauhan. Ginoo, huwag mo akong patayin. Ako ay isang bayani. Ako ay aso mo. Woof woof woof. Tingnan mo, marunong akong tumahol, huwag mo akong patayin. Ang pinakaayaw ko ay ang mga baliw na aso na kumakagat sa kanilang amo. Ginoong Zhang, ibinasura ka ng taong ito. Sabihin mo, patayin ko ba siya? O hayaan siyang mang-insulto sa iyo? Sobrang boring. Dahil walang reaksyon. Sige, ipapadala na natin siya sa daan. Sa wakas, dapat ay buo ang pamilya. Tulong, may sino bang tumulong sa akin? Mahal na gobernador ng Jingzhou. Dito ay pinapatay ang mga walang kalaban-laban na mamamayan. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Sino? Anong kalokohan ito? Sino ang nag-utos na gawin ito? Tumigil na kayo. Buhay nitong batang ito. Ako ang nagligtas. Matandang ito. Ako ay isang kamag-anak ng Han na Angkan. Ako ang kasalukuyang pinili ng hari bilang gobernador ng Jingzhou. Kung aalis ka na ngayon, ituturing ko na walang nangyari kanina. Na hindi nangyari. Kung hindi, ituturing itong pang-uyam sa kapangyarihan ng emperador. Papatayin ang Siyam na Angkan. Mga kamag-anak ng dinastyang Han. Natakot ako sa matandang ito. Huwag mong isipin na ikaw ay isang maliit na kamag-anak. Kahit na si Liu Hong na bata, nasa trono ng dragon, ay nakatagpo sa akin ang matanda. Kailangan mo ring magalang na tawagin ang nakatatanda. Walang hiya. Sino ka ba talaga? S.A.S.C. Defil. Hindi nagbabago ang pangalan ko. Hindi rin ako magpapalit ng apelyido. Ako si Lao Kudnan-Hyu. Kudnan-Hyu. Yung isang tao, isang kamay, na nagpatahimik sa rebelyon ng mga timog manggagawa, si Nanhua Laoxian. Alam na, bakit hindi ka pa umalis? Hindi, itong batang ito ay may pambihirang buto. Kung palalakihin siya, tiyak na magkakaroon tayo ng malaking problema. Nabigay ko na ang pangalan ko. Bakit hindi mo ako pinapansin? Kung ganito, sayang lang ang pag-aaksaya ko sa South China. Bantugang pana, gulat na pagsabog. Ang bilis. Umalis na. Mabilis, umalis na. Hindi kayang talunin ang matandang baliw na ito. Panginoon, dalhin niyo ako. Ako ay tapat na lingkod. Huwag mo akong iwan. Sakay. Puto, umalis na. Talagang pababa na ng pababa ang kalidad. Walang gana. Ay. Ang mundo ay parang pugon. Lahat ng nilalang ay naghihirap. Apo o, ginang. Gusto mo bang maghiganti?
Kung gusto mong maghiganti, tumayo ka at harapin ako. Huwag kang parang babae. Dito ka lang, umiiyak. Naiinis hanggang sa puso. Nagsasalungat ang daloy ng meridian. Kung hindi ka patutulong, masasayang lang ang iyong magandang kakayahan. Buksan mo para sa akin. Ah! Hindi ako patay. Nasaan si Uncle Gao? Nasaan si Tia? Hindi ba? Ang lahat ng ito dati ay isang masamang panaginip. Ay, nagising na. Kapag nagising ka, uminom ka na ng gamot. Hindi ako nag-aalaga ng mga tamad dito. Pero ito ay niluto gamit ang 3 buto ng tigre. Mahal ito. Ikaw yung... Nang saktan ang tiwaling opisyal hanggang sa magdugo. Matandang Diyos. Anong matandang Diyos? Bakit parang estranghero? Ako si Kinanhua. Nirerespeto ng mga tao sa daan. Tawagin mo akong Nanhua matandang Diyos. Ngunit sa tingin ko, kaaya-aya ka. Mula ngayon, tawagin mo akong Nanhua matandang tao. O kaya ay si Master ay ayos lang. Sabi mo, anong pangalan mo? Kwesu Nanhua. Matandang Diyos ng Nanhua. Bakit natakot ka sa pangalan ko? Mukhang, malakas pa rin ang respeto ko sa mundo ng martial arts. Wow, si Nanhua Laoxian. Hindi ba ang kwento ay? Sandali, ang apelyido ko ay Zhang. Zhangrang ang pangalan ko. Ngunit tinawag ko ang sarili ko ng isang medyo kakaibang titulo na tinatawag na daksi ng labanan. Ngayon, iniligtas ako ng matandang si Nanhua. At gusto pa akong gawing disipulo. Yung matandang Diyos. Mayroon ka bang isang aklat? O ilang piraso ng bamboo slips na tinatawag na mga teknik ng taiping o katulad nito na balak mong ipasa sa akin? Paano mo nalaman, bata? Ang aking kasanayan sa pagpapalayas ng kapayapaan. Kakatapos ko lang sulatin itong ilang araw. Hindi pa man ito mainit-init. Balak ko sanang humanap ng taong may swerte na ipasa ito. Hindi ka ba marunong magbasa ng isip? Lahat ay tumama. Ako iyon. Muling isigaw na ang langit ay patay. Dapat itayo ang dilaw na langit. Sa wakas, namatay sa gitna ng daan ang leader ng mga rebelde. Si Zhang Jiao. Sabi ko, mabait na estudyante. Huwag kang ganyan. Na parang namatayan ng asawa. Kanina lang, ang taas ng iyong loob. Isa na namang si Jiao Lidaxian. Isa na namang tao ang gumagawa, isa na namang tao ang tumatanggap. Matandang tao. Nagtatawa ka ba sa akin? Nagtatawa, hindi. Ako'y pumupuri sa iyo. Isipin mo. Yun ay isang mahina na may 3 taon na lakas lamang. Matapang na makipag-away sa isang may 50 taong karanasan. Ng gobernador ng Jingzhou. Kailan ka pa naging ganito kabobo? Tumahimik ka na. Para sa akin, yun ay para iligtas ang tao. Tingnan mo ang kamao. Nasaan ang tao? Ay, medyo mainit ang saan na ito. Kailangan pa rin magpatuyo. Ikaw. Ito ang bilis na maabot ng tao. Parang nag-hack yung matanda na ito. Bakit natakot ka agad? Napakalaki ng mundo. Ikaw ang mga hindi karapat-dapat. Magpapalayok lang. Hindi ko na marunong magturo ng kakaibang aral. May mali. 10% sigurado may mali. Yung si Liu Yan, kaya niyang maglabas ng inner strength. Yung matandang ito, pwede mag-teleport. At saka, nagtuturo pa siya ng taiping Yaoshu. Hindi ito pwedeng maging totoo. Hindi ito nakalagay sa mga aklat ko noong estudyante pa ako. Yung 3 bansa. Yung matandang Diyos. Pwede bang ibunyag mo ng kaunti? Sa panahon ngayon, lahat ba ng tao ay kasing tapang mo? Tapang, para sa akin, medyo okay naman ako. Hindi naman ako sobra-sobrang tapang. Sa mundong ito, ang kalakasan sa martial arts ay laganap. Huwag sabihin na lang ang mga hari, prinsipe at mga general. Kahit yung mga bahagyang kilalang mga tulisan sa bundok. Ang mga pinuno nila ay mga taong kaya magbukas ng pader o magwasak ng bato. Kaya, ito ay isang panahon ng mataas na antas ng martial arts sa 3 bansa. Kaya ang mga karaniwang tao, hindi ba't ito ay purong background ng digmaan? Kaya naman, ang mundo ay puno ng mga lihim. Ang mga tao ay hindi makatawid. Parang si Liu Yan. Tinuturing ang buhay ng tao na parang damo. Walang sinuman ang naglakas loob na makialam. Dahil kung lahat ay ganito kalakas. Bakit ang lahat ay ganito kahirap? Bakit kaya? Wala pang sumasagot na lumalaban. Hindi ito makatuwiran. Labanan. Ngayon, kahit na ang kapalaran ng malaking Han ay nagwawakas na, may isa pang Diyos ng digmaan na narito. Sino ang magtatangkang lumaban? Hanggat nandyan siya. Ang mga ambisyoso sa mundong ito ay kailangang mamuhay, tulad ng mga daga sa kanal. Diyos ng digma. Ito ba ay si W? Hindi tama. Dapat ay nasa ilalim pa siya ni Ding Yuan. Bilang anak na lalaki, ang sinasabi mong Diyos ng digmaan, hindi ba si Liu Hong? Uy, ikaw. Alam mo pa ang pangalan ng kasalukuyang Diyos ng digmaan. Ayos lang, grabe.
Totoo nga na ang hangal na emperador iyon. Kung siya nga, hindi ko maiiwasang maging si Zhang Jiao. Matandang Diyos, hindi na ako aalis. O hindi mo na naiisip na mamatay. Kanina, hindi ka ba sumisigaw? Na makikipaglaban kay Liu Yan? Bakit ka natatakot? Gusto mo bang magtago sa malalim na bundok ko? Para umiwas? Hindi, gusto kong matuto ng sining. Gusto kong matutunan ang iyong kakayahan. Gusto kong ipakita kay Liu Yan na lahat ng mga salot na walang pakialam sa buhay ng tao ay dapat magbayad ng presyo. Gusto mong matutunan ang aking kakayahan. Pero kailangan mong magdusa ng matinding hirap. At kapag nilakad mo ang daang ito, lahat ay magiging kalaban mo. Natatakot ka ba? Anong pakialam kung lahat ay kalaban? Kahit mamatay pa, gusto kong makalabas mula sa impyernong ito. At makalakad ng may dugo. Master, nasa itaas ka. Tinatanggap ng disipulo ang isang pagbati. Ginoong Guo at Ya, tumingin kayo sa akin. Si Zhang Rang ay nanumpa. Itong utang na dugo ay tiyak na aking babawiin ng doble. Haha, mabuti. Mula sa araw na ito, ikaw ang aking disipulo sa Kinanhua, na nakasara sa pintuan. Tumayo ka, inumin mo muna ang gamot na ito. Huwag sayangin ang buto ng tigre ng matanda. Sumpain ang matandang iyon na hindi namamatay. At ang batang si Zhang Rang. Mahal na prinsipe, kalmahin niyo ang inyong galit. Bagamat ang matandang iyon ay malakas. Pero hindi ko talaga kayang gawin sa iyo iyon. Tungkol kay Zhang Rang, isa lang siyang medyo malupit na tao. Kung makakatakas siya na lang. Ano namang mangyayari? Bodyguard. Alam mo ba ang sinasabi mo? Prinsipe, huwag kang magalit. Mali ang bata. Iyan ay mata ng lobo. Hindi, iyan ay mata ng masamang espiritu. Kung pababayaan siyang mabuhay, sa hinaharap, tiyak na magiging malaking problema. Hindi tayo pwedeng umupo at maghintay. Yung matandang iyon dahil pinoprotektahan siya. Sa Jingzhou, hindi ko siya maatake. Maghanda na. Ako'y agad na aalis. Papuntang palasyo sa Luoyang. Ngayon, ang prinsipe ay papasok sa kabisera. Pero para sa dokumentong iyon na nagpapaliwanag, dahil sabi ng matandang iyon, ako ay kamag-anak ng Han na angkan. Kaya't aakyat ako upang humingi ng isang sagradong utos. Gusto kong gawing isang pangunahing target si Zhang Rang. Ng imperyo ng Han na pinili mismo. Sa tingin ko, yung matandang yun. Hindi ba matapang na labanan ang buong Han? Si Zhang Rang, di ba? Gusto maghiganti. Unang mag-isip-isip ka muna sa iyong kakayahan. Minster. Si Liu Yan, ang gobernador ng Jingzhou, ay humaharap sa inyong kamahalan. Mayroon akong napakahalagang bagay na dapat ipaalam. Napakahalaga. Mahal kong asawang babae. Kanina, muntik na akong mabilaukan ng ubas na ito. Iyan ang talagang napakahalaga. Ikaw, bantay ng pintuan. Ngayon ka pa dumating at sinira ang aking kasiyahan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Talagang may isang mangkukulam sa Jingzhou. Si Kinanhua. At may sinusuportahang isang rebelde na ang pangalan ay Zhang Rang. Sinasabi ng rebelde na gusto niyang pabagsakin ang imperyo ni Haring Han. Si Kinanhua. Yung matandang iyon, hindi pa rin tuluyang namamatay. Gusto mo pang pabagsakin ang aking kaharian. Lesa, medyo interesante. Bao Hong, pumasok ka at linisin ang sahig, marumi na. Saka na rin. Tungkol sa sinabi ni Liu Yan, ikaw ang bahala. Aking utos. Ang ibon na iyon ay mahirap talunin. Ngunit itong si Zhang Rang na maliit na langgam. Hihi! Ako'y pupunta na at dudurog dito. At ibabalik ito kay His Majesty para sa inumin. Tara na, ginoong gobernador ng Jingzhou. Huwag nang makasagabal sa paningin ng hari. Pag-usapan natin ito habang naglalakad. Yung rebelde, bitawan mo, kayang lumakad ng sarili ko. Kinanhua Zhang Rang. Sana ang dula na ito ay mas maganda kaysa sa mga mukha ng pagdadalamhati ng mga patay sa buong korte. Napuno ng mga buto. Mahal na hari ngayon dahil sa mga chismis. Ikaw ay labis na nagagalit. Pinatay ang isang reyna. Pagkatapos ay utusan ang pula na diretso sa Jingzhou. Ito ay nasa puso niya ngunit hindi niya magawa. Yuan na kawal. Mukhang magbabago ang araw na ito. Kung magbabago man, sige lang. Wala akong pakialam. Hanggang dito na lang ang aking salita. Magandang araw, sir. Mag-ingat po kayo. May bagay pa po sa loob ng palasyo. Di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Malapit nang sumiklab ang kaguluhan. Nagkakagulo ang mga demonyo. Sa wakas, magiging masaya na ang laro. Hoy, anong iniisip ng disipulo kong si Benchu? Bakit siya ganito kaabsorbido? Kahit si Lian teacher dumating, hindi man lang maghahain ng tasa ng tsaa. Oh! Ang disipulo na si Yuan Benchu, bumabati kay Guru Zuxian. Guro! Parang ahas na may ulo pero walang buntot. Bakit ka nandito ngayon, disipulo? Yung matandang demonyo sa Nanhua ay nagpasimula ng malaking gulo. Nakapagkuha siya ng isang tagasunod. Parang isa pa itong pagsubok na hindi nakatakda. Sasama na rin ako sa kasiyahan.
at ipapakita sa iyo ang kalakaran sa mundo. Matanda. Ano itong ibinigay mong mga prinsipyo ng kapayapaan? Mga sinaunang aklat, talagang astig itong huling pahina ng mga kidlat. Ang internal na lakas ay kayang i-compress ng ganitong antas. Pero mahirap itong kontrolin. Madaling mag-self-destruct. Kaya yan, hindi ka mapakali. 3 buwan na. Ang internal na lakas mo ay lumago ng higit sa 5 beses. Kung kumalat ang bilis na ito, yung mga matatandang tao sa mundo ng martial arts, nakahiyang tumama at mamatay. Suriin ng sistema ang aking mga datos ngayon. Na ikaw noon. Guro, ano pa ang maaari kong matutunan? Halimbawa, iyong teleportation mo, o iyong thunder palm mo. Huwag masyadong maghangad. Umalis ka na, umalis ka na. Lahat ng nakaimbak kong pagkain dito. Kinain mo na lahat, hindi pa tapos ang iyong ugnayan sa mundo. Sobrang taas ng iyong put. Kung mananatili ka dito, magiging salot ka rin. Ang aking mga kawayan. Guro. Huwag ka nang magpaka-emosyon. Hindi ko na kaya yan. Ngayon, ang mga opisyal ay nanghuli. Ang mga dokumento ay naglipa na sa buong langit. Yung pangalan mong Zangrang, hindi na magagamit. Kung gusto mong maglakbay sa mundo, kailangan mong palitan ang pangalan. Dahil patay na ang langit, kaya gagawin ko ang langit na dilaw. Simula ngayong araw, hindi na ako tatawaging Zangrang. Ang pangalan ko ay Zhang Jiao. Ang ulo ay may sungay na parang horn, na parang gustong butasin ang langit. Binibini. Itigil niyo na itong 2 kilo ng pinakamahusay na karne ng baka, 2 piraso ng matabang manok, mamamatay sa gutom si Lolo. Sige po, Sir Madam, sandali lang po, maupo muna kayo. Ilalapit na ang alak at karne. Unang gagawin pagbaba mula sa bundok. Kailangan munang mag-alay sa mga Diyos ng mga organo. Tungkol sa paghihiganti. Kailangan mong kumain ng maayos para mailakas kang pumatay. Tindero, nakita mo ba yung taong nasa larawan? Ito na nga, yung sinasabi nilang pag-ibig sa isang sulyap, kakalipat lang mula sa bundok at nakatagpo na ng matinding kalaban. Hoy, yung nakasuot ng sombrero. Itaas mo ang ulo mo. Sino itong sundalo? Kumain ka na lang. Tumingin ka na lang. Ang lakas ng boses mo, nakakaapekto sa gana sa pagkain. Huwag masyadong maraming usapan. Parang pamilyar ang likod mo. Kakilala. E di mas malapit ka nga, Ginoo, tingnan natin. Parang siya yung naghatid sa'yo sa daan. Napaka-abstract na espada pagsusuri ng espada. Grabe. Yung leeg mo ba ay gawa sa pinatuyong bakal? Kinakagat ka niya. Patayin mo na siya. Hindi pa rin matumba ang bakal na kabayo. Hindi pa rin kayo mapapalis, mga maliit na tauhan. Umalis ka na dyan, mata ko. Ang batang ito ay sobrang liksi, hindi mahuli. Magaling. Parang unggoy na tumatakbo-takbo. Matagumpay na naistorbo ang ating kapitan. Hindi na makakatakas. Kung hindi kayang sirain ng pisikal na atake ang depensa, subukan mo ang pinsala ng aking mahika. Sa ganitong pagkakataon, naglalaro ka sa akin ng overload. Itong matandang ito, hindi mo ba kayang idisenyo ng mas madali? Itong lightning palm ay talagang nakakapinsala ng 8. Pero nakakasira ng 1,000 sa sarili. Bata, talagang inis na ako sa'yo. Suan mo na kasanayan. Kambalang pagong at ahas. Walang problema dito. Ang mamatay sa ilalim ng suan mo, ng aming opisyal ay karangalan mo, taksil. Tanggapin mo na ang kamatayan. Tapos na. Ngayon talagang naging karne na ito. Guro, ang estudyante mo ay bagong labas lang sa village. Kailangan na namang i-rework. Bata, ang init ng ulo mo. Mag-ingat ka sa atay mo. Sino ba yan? Kung sakaling tumama ang suntok na to. Yung matandang kaibigan ko, mukhang gustong makipagsapalaran sa akin. Hindi pwedeng mangyari. Paano maaaring masira ang aking suan mo na kasanayan? Pagkabali ng willpower. Sino ka ba talaga? Mas matanda pa ang matandang ito kaysa sa akin. Kahit ang master niya, nagkukunwari pa rin. Hindi ba, gusto ng mga matandang ito ang ganitong estilo? Ako, si Lao Dao, yun lang.
Isang libreng ibon at isang ligaw na ibon. Pero pinapahalagahan ako ng mga kaibigan sa mundo ng martial arts. Binibigyan nila ako ng isang peking pangalan. Tawag nila sa akin ay Chansuk Shenren. Pero ako, si Liu Zai. Iyong, super lolo sa panahon ng Three Kingdoms. Noon. Chansuk Shenren. Batang ito, ang paraan mo ng paggamit ng kidlat ay masyadong magulo. Kung makita ka ng master mo, baka saktan ka niya hanggang sa puwit. Ikaw. Bakit mo ako sinagip? Hahaha. Sinagip kita. Hindi. Matanda, interesado lang ako sa tinatawag na pagbabago. Napag-uusapan lang. Gusto ko sanang gamitin ang buhay mo. Maglalaro tayo ng isang malaking laro. Sa palihim kong buhay. Dahil sobrang tahimik nitong tagtuyot. Gusto kong makita. Kung ilalagay ko ang batong ito, gaano kalaki ang alon na mabubuo? Yung matandang engkanto. Tingnan mo, ganito lang ang buhay ko. Ang labanan sa chess ay nakakapagod sa isip. Mas mabuti pang humanap ka ng iba. Halimbawa, ang laki ng iyong bibig. Ako'y isang opisyal na inutusan upang sugurin ang mga rebelde. Kanina, pinagtanggol mo ang rebelde. Ngayon, nagmamalaki ka na. Gusto mo bang magrebelde? Manggagawa. Sa harap ni Master Susi, nagmamalaki. Paano ka nakarating sa posisyon na ito na may ganitong rebelde? Nye. Huwag mong sabihing ikaw lang itong aso ng bantay. Kahit si Liu Hong na bata, nakatayo sa harap ng matandang daan. Huwag ka namang mag-ingay ng ganito. Kung gusto mong gamitin ang kapangyarihan ng imperyo laban sa akin, hayaan kitang ipakita sa iyo. Kung ano ang tinatawag na kapangyarihan ng langit. Kasanayan ng halo-halong elemento. Simula ng kalituhan. Grabe. Yung special effects ng matandang ito, mas mahal pa kaysa sa guro ko. Kayo, naglakas loob kayong tawagin ang pangalan ng emperador. Talaga bang nais mong magrebelde? Bilang isang nakatatandang tao, bakit ka makikipagtalo sa isang nakababata? Ang mga espesyal na epekto sa pagpasok na ito ay talagang mas kahanga-hanga kaysa sa isa't isa. Sargento ng gitnang hukbo, Yuan Shao. Nakita na ang pagsikat ni Zhu Si, bagamat nakasakit ng damdamin si Bao Hong. Siyempre, siya ay kumakatawan sa dangan ng kaharian. Kung ang nakatatanda ay magpupumilit na patayin siya, ito ay laban sa batas ng Han, laban sa buong mundo. Yuan Benshu. Gusto mo ring hadlangan ang daan ng matanda. Responsibilidad ko. Hindi ako matapang na pigilan. Kung gusto ni Lolo na makipaglaban kay Yuan Shao, kailangan niyang tanggapin ang hamon ni Gao. May pag-asa na tayo. Si Yuan Shao, sa araw-araw, mukhang malungkot. Hindi inakala na sa kritikal na sandali ay tunay siyang makikitungo. May kakaibang nangyayari. 9 sa 10 ay mali. Ang dalawa ay may kakaibang lakas. Bakit parang galing sa iisang pinagmulan? Naku. Kaya pala parang may mali. Si Yuan Shao ay guro ni Zhu Si, di ba? Parang nag-aaktuhan silang dalawa. Kung ganun, magaling kayong mag-arte. Hindi na ako sasama sa maliit na role ko. Kahit ang usapan, aalis na ako. Paalam na po. Bahala na kayo sa inyo. Pupunta muna ako bumili ng money. Natatakot ang tatay ko. Napakadelikado ng labas. Lahat sila mga agila at mga gago. Walang makitang paraan kahit maglakad pa ng milya. Hindi ko akalain na makikisawsaw pa ako sa bandido. At saka, ibinigay ka pa ng langit sa akin. Liu Yan. Ngayon, ikaw ang mamamatay o ako ang mapapahama. Mahusay na kuno o sword technique. Puting bahaghari na sumisilay sa araw. Paru-paro na kumakain ng punong kahoy. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Tumigil ka na. Paano kaya ang lakas na ito? Sa loob lang ng 3 buwan, kahit pa personal na nagturo ang matandang baliw na iyan, hindi ka pa rin abuti ng ganitong bilis ng pag-unlad. Marami pang hindi mo inaasahan. Itong espada ay para kay Kuya Gao. Napaka-abstract na espada Ugao Shuangsu. Maliit na hayop, hinahanap mo ang kamatayan. Gusto mo pang lumaban? Tanggapin mo ang espada na ito. Para sa 137 buhay ng buong nayon. Ang espada ko. Huwag akong patayin. Pumunta ka sa impyerno at magsisi. Napakalalim na pagpatay.
Tinuturo ng Diyosa. Anong demonyo ito? Magaling ang espada ng batang ito. Pero sobrang mabigat ng kanyang pumatay. Shit! Sino namang Diyos ito? Bakit araw-araw ko siyang nakikita? Alien, sobra siyang pervert o Superman. Haring Nino, sa wakas dumating ka na. Halos hindi na kita makikita. Liu Hong. Yung tinatawag na Diyos ng lakas, ang Hanling Di. Para bang hindi ko binasa ang kalendaryo bago umalis. Kakatapos lang maglaro ng maliit. Dumating ang matanda. Hindi na talaga tayo makakatakbo. Kailangan na lang gamitin ang tradisyonal na paraan ng Jisha. Bakit hindi na gumagalaw ang espada na ito? Nasira na ba? Kung nasira, hindi na magiging masaya. Uwi na ako para hanapin si nanay. Nanay, may kumuha ng laruan ko. Huwag kang magpaloko sa kanya, mahal na hari. Itong batang ito ang rebelde na si Zhang Rang. Kanina lang, gusto na niyang patayin ako. Sige na, tigilan mo na ang palabas. Ang pangit ng acting mo. Kung sa teatro sa palasyo. Matagal na kitang pinatanggal. Tumawag na ng aso. Nabisto na ako. Hindi sumusunod sa karaniwang paraan itong boss na ito. Huwag mo akong maliitin. At ipapalayas mo ako. Zhang Rang. O kaya naman. Dapat kitang tawaging dato ng labanan. O kaya naman tawagin kang Zhang Jiao. Alam mo pa to. Si Zusi, yung matandang manghula. Bagamat mahilig sa mga kababalaghan. Pero ang mga piyesa niyang pinili, bakit hindi ko ito bibigyang pansin? At saka yung amoy ng nakakainis. Ng mga teknik ng kapayapaan. Kahit nasa 10 milya ang layo, naamoy ko pa rin. Kung alam mo na. Sige, gawin na natin. Gusto mo akong mahuli ng walang laban. Hala, panaginip lang yan. Kahanga-hanga ang tapang mo. Pero sa harap ng walang katapusang lakas. Tapang. Hindi kundi katawagan ng cub-stupidity. Ang mga langgam ay nagtatangkang yumanig sa langit. Talagang parang mga baliw na nangangarap. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang tunay na kalooban ng langit na hindi maiiwasan. Labanan na. Parusa ng kidlat. 5 kidlat ang bumagsak. Kinanhua. Sabi ko, disipulo. Napakabuti ng swerte mo. Kakaalis mo lang sa bundok. Hindi pa umabot ng kalahating araw. Una, nakasagupa ka na ng West Garden Captain. Tapos, nakasagupa ka pa ng Diyos ng Digma. Lolo, kung dumating ka pa ng kalahating segundo ng mas late, magpapasimula na lang ako ng seremonya ng pagluluksa. May kasalanan ba ako dito? Hindi ko tiningnan ang kalendaryo bago lumabas. Sobrang swerte ko na talaga, nakakapanghina ng loob. Kiao Nanhua. Pumunta ng walang pahintulot sa harap ng emperador. At nakipag-ugnayan pa sa mga rebelde bilang guro at mag-aaral. Kagalang-galang na hari, matagal na tayong hindi nagkita. Ang apoy ng pulang dragon ay tila lumalaki na. Bakit ka nakikipag-away sa isang nakababatang henerasyon? Hindi ka ba natatakot na mawala ng dangal, hehehe? Akala ko sino? Ay, si Ginoong Nanhua. Ako ay lamang ang nagsisilbing katuwang ng langit sa pagtupad ng tama. Paglilinis lang, mga insekto na walang alam sa taas ng langit at lalim ng lupa. Pero ikaw, hindi ka nag-iisa sa malamig na bundok. Dumating ka rito sa makasalanang mundo. Anong pakialam mo sa ingay? Mahal na hari, si Ku Chenghua at Zhang Rang ay magkapareho lang ng ugali. Gusto kong baliktarin ka. Mahal na hari, dapat mong direktang patayin ang mga maliliit na ito. Mahal na hari. Ikaw, bantay na aso. Mukhang hindi ka masyadong marunong, ah. Tama nga. Ako nga ang kasabwat ng batang ito. Siya rin ang guro niya. Bakit? Gusto mo rin bang patayin ang matanda? Ang matandang ito ay nagbabanta sa akin. Mahal na hari, mangyaring ipag-utos agad ang pagpatay sa opisyal na ito. Handa ako. Mahal na hari. Bakit mo ako sinasaktan? Si Nanhua Laoxian ay hindi mo basta-basta matatawag. Humingi ka ng tawad kay Laoxian. Hahaha, ito na ba ang mataas na antas ng laro? Isang hindi pagkakaintindihan sa pantahan na, bagamat matigas ang emperador, pero talagang masarap ang sampal na ito. Talagang nakakabawi. Mahal na emperador, ayaw mo bang makialam kay Kinanhua? Pasensya na po, lolo. Ako po ay isang taong walang alam. Bastos po ang aking mga salita. Sige na, nakakainis tingnan. Magaling po ang inyong pagpapanggap, hari. Pero huwag niyo pong subukan ang ganyang kabubuhan sa akin. Ngayon po ay nandito ako. Para lamang sa isang bagay. Itong batang ito ay aking disipulo. Bigyan mo ako ng pabor. Babalik akong may buhay. Kinanhua. Hindi pa ako kumikilos. Nabigyan na kita ng sapat na pabor. Ang aking kaharian ay hindi maaaring magkaroon ng mga buhangin na tao. Hindi mo maaalis.
Dapat manatili ang buhay. Matanda. Mukhang hindi bibigyan ng mukha ng emperador na ito. Hindi siya nagplano na bigyan ka ng respeto. Bakit hindi tayo magtulungan? Bigyan siya ng matinding leksyon. Magtulungan, walang kwenta. Akala mo, siya ay isang malaking repolyo sa bukirin. Iyan ay isang ganap na pagsasanay. Isang Diyos ng martial arts na may tunay na lakas ng pulang dragon. Ako, sa aking katandaan. Kung makikipaglaban ako sa kanya, pareho tayong magiging inihaw na lechon. Ibig sabihin, ikaw ay nasa naglalagay ng buntot ng asong lobo. Akala ko pa naman, kaya mong patayin ang emperador ng mag-isa. Dahil sa nakasasawa na ang kanyang kagustuhan. Kaya ngayong araw, susubukan ko na. Kung ang pula na gaba ay matindi. O kung ang aking pagsabog na palad ay makapangyarihan. Kung ganon, maglalaban na tayo. Makinig ka mabuti, bata. Bibilangin ko hanggang 3. Ipapakita ko ang buong lakas ko sa isang suntok. Magdudulot ng kaguluhan. Huwag kang pakialam sa akin. Gamitin mo lahat ng lakas mo. Tumakbo ka sa kabaligtaran na direksyon. Hanggang makalabas ka sa kagubatan. Tumalon sa langkang jayang sa harap. May pag-asa ka pa. Matanda. Huwag kang masyadong maapektuhan. Kung mamatay ka. Sino ang magbabayad sa buong lata ng Tiger Bond wine ko? Sino? 3. Liu Hong. Tanggapin mo ito. Pagsasanay ng kidlat, pagsabog ng kidlat. Si Raulo. Malakas ang hangin. Gusto mong tumakas? Kagalang-galang. Ang iyong kalaban ay ako. Saan ka titingin? Kailangan talaga nating mabuhay. Lolo. Kaya tuwing unang at 19 ng buwan, pupunta ako sa puntod mo para magsaya. Ang enerhiya nitong Red Dragon ay sobrang lakas. Sao Nanhua. Sa huli, ikaw pa rin ang nagkakaedad. Noong mga panahong iyon, gaano ka makapangyarihan ang mga tagapagtanggol. Ngunit sa ngayon, mukha na lamang silang mahina. Matandang tao, humingi ka na ng tawad. Kung hindi, walang ibang daan kundi ang kamatayan. Matanda na ako. Pero ano ka ba, Liu Hong? Kung hindi dahil sa mood bodhisattva noon, na gumamit ng Hitu at Luoshu, para tulungan kang baguhin ang iyong kapalaran, at pigilin ang malaking kapalaran ng Han. Ngayon, marahil hindi ka nakarapat-dapat kahit magdala ng sapatos para sa akin. Matandang ito, naghahanap ka ng kamatayan. Tama ang sinabi ko, nasaktan kita. Nabahala na. Wala nang pag-asa si Liu Hong na matangkad. Nakita mo ba? Mamatay ka dito sa harap ko. Mananatiling buo ang bundok. Ang tubig ay patuloy na umaagos. Mag-ipon ka ng lakas, mahal na hari. Pika. South. China. Ako ang naantalang tagapagligtas. Patawarin po ninyo ang aking pagkukulang, hari. Mga inutil. Hindi pa nga mapigilan ang isang matanda. Bakit ko pa kayo inaalagaan? Magpahinga na po, hari. Bumalik sa palasyo. Ipagutos na. Lahat ng lugar hanapin si Zhang Jiao at Kunhu. Buhay ay makitang muli. Patay ay makitang muli. Patay ay makitang muli. Patay ay makitang muli. Gusto kong makita sila. Pira-pirasong katawan. Sabi ng nakababatang kapatid na gusto niyang kumain ng sabaw ng isda ngayon. Ang isda sa Langkang River ang pinakamainam para sa katawan. Sana makakuha tayo ng malaking isda. Mas nakakakaba pa ito kaysa sa paglalayag. Amoy isda sa ilog. Kailangan kong maasim ito. Putang ina, umakyat na ang merman. Sumpa sa iyo. Ako ay tao. May makakain ba ang mga buhay? Kapatid na nasa panganib. Mabilis ang agos ng ilog na ito. Kung nakarating ka rito, swerte mo. Kumusta, nasaktan ka ba? Salamat kapatid. Hindi pwede. Si Liu Hong, ang baliw na aso. Siguradong nangangagat siya sa lahat ng dako. Mukhang pamilyar itong batang ito. Huwag siyang madamay. Wala akong problema, naglalangway lang ako. Kung mapagod ako, huwag niyo akong alalahanin. Aalis na ako ngayon. Hoy, kapatid. Kapatid, gising ka. Sige na. Ang magligtas ng buhay ay mas mabuti kaysa sa magtayo ng 7 antas na stupa. Siguradong hindi ako sisihin ng nakababatang kapatid. Magdadala ng kasama para kumain. Ay naku.
Masakit, masakit, masakit. Bakit ang ulo ko ang gulo? Huwag kang magpanggap na patay. Iulat ang mga pinsala sa laban. Baka ako'y naging kapansanan. Host Zhang Rang. Kasalukuyang estado, kalahating kapansanan. Inirerekomenda na direktang ilibing. Natitirang lakas, 1%. Pagtatasa. Kahit na hindi ka pa kayang talunin ang isang aso ngayon. Pero congratulations, na-unlock mo na ang achievement. Na hindi ka namamatay kapag tumalon dito sa bangin. Tumigil ka, kung hindi, para makatakas sa perverted na emperador. Bakit ko patatalon ang ilog? Hey kapatid, gising ka na. Akala ko matutulog ka hanggang bagong taon. Ako si Abao. Narito tayo sa nayo ng tuyo. Salamat sa iyo, maliit na kapatid, sa pagligtas sa akin. Ako si Zhang Jiao. Ang pangalang Zhang Jiao ay madaling tandaan. Kuya Zhang, gutom ka ba? Kakauli ko lang ng kuneho. Ihahanda ko ito para sa'yo. Abao. Ikaw, napakamaluhong. Lumapit ka dito. Nay. Nakababatang kapatid. Bakit ang aga mong nakauwi? Hindi ako uwi. Napalitan mo na ang bahay na ito. Nasa ibabaw ng aparador ang inilagay ko. Yung 100 taong gulang na snow ginseng. Ang sakit, ang sakit. Hawakan mo ng mahigpit, bunso. Yung ginseng. Naghanda ako ng sabaw para kay Sang Dage. Nakapagligtas ang nakababatang kapatid ng isang buhay. Mas mabuti pa kaysa sa pagtatayo ng 7 antas na stupa. Noong mga panahong iyon, si Sang Dage ay walang hininga. Wala siyang hangin na pumapasok. Hindi ko maaring hayaan siyang mamatay. Ang sabaw ay inipon namin sa loob ng 1 taon. Naghahanda na kaming ibenta ito sa bayan. Ibigay ang upa sa may-ari. Kukunin mo para ibigay sa isang hindi kilalang mang-ulam. Ano bang kalokohan yan? Mamatay tayong lahat sa gutom. Tapos mag-aalala pa sa iba. Mag-aalala pa sa iba. Walang pera pang upa. Kukunin na ng may-ari ang lupa natin. Sa oras na iyon, magugutom tayong dalawa. Mukhang nag-invest talaga itong malaking tao para iligtas ako. Talagang naglaan siya ng malaking halaga. Hindi pwede. Kailangan kong bumangon ngayon. Kung hindi, mawawasak ang magandang imahe ko. Itong dalagang ito, pakiusap, magpatawad ka. Ang kapatid mo ay gumawa nito para iligtas ako. Kaya ginamit niya ang halamang snow ginseng. Hindi dapat ito isisi sa kanya. Huwag isisi sa kanya. CJ, kaya't magbayad ka. Ang halaga ng halamang ginseng ay 50 tael ng pilak. Dagdag pa ang bayad sa doktor na tinawag mo. At ang bayad sa tirahan nitong 2 araw. Tanggalin ang 0. Kabuang 60 liang. Ibigay ang pera. Naku, nasaan ang wallet ko? Baka nalaglag ito noong nasa Langkang Jayang tayo. Nawala na siguro ito. Yung babae ay nagmamadaling umalis. Pwede bang mautang muna ang perang ito? Wala akong pera. Walang pera, anong klaseng malaking ulo ka? Huwag ka namang magdusa. Sa tingin ko, gusto mong mangakit na walang puhunan. Ako si Zhang Jiao, isang kilalang tao sa mundo ng mga mangkukulam. Sa hinaharap, magpapasalamat ka ng sobra. Sa hinaharap, mukhang gusto mong tumanggi sa utang. Dahil wala kang pera, may 2 pagpipilian lang. Una, magre-report ako sa pulis. Kamakailan lang, naghahanap sila ng mga taong tumatakas at mga wanted. Kapag nagre-report ka, may gantimpala pa. Sakto, mapapalitan ko na ang bayad ko sa ginseng na dugo. Huwag kang magreklamo sa pulis. Naku, ang lakas ng reaksyon mo. Mukhang may dinadala kang problema. Parang hindi pa siya gaanong matanda. Mas matalino pa siya sa lotus root. Ako'y may mga kaaway lang. Ayaw kong makasagupan ng gulo. Ano ang ikalawang paraan? 200 nga. Dahil wala kang pera. Kaya't sa katawan na lang. Ah, magandang dilag. Masyado bang mabilis ang pag-usad nito? Ako'y isang seryosong tao. Ang ganda ng isip mo pero sa katawan mo. Ayaw ko na nga. Ang ibig kong sabihin ay magtrabaho ka ng mahaba para makabayad ng utang. Walang duda, malakas ang kapatid ko. Pero hindi maganda ang isip niya. Kailangan lang niya ng isang tagapamahala at tagadala. Nakikita ko na napakabuhok mo at malambot. Hindi ka makakapagbuhat ng mabigat. Kaya ikaw na lang ang bahalang magbilang ng pera. Gumagawa ng mga gawaing bahay, nagluluto, naglalaba. Si Zhang Jiao, ang dakilang mandirigma. Hinaharap na pinuno ng Huangjin Army. Kailangan pang maglaba para sa ibang tao. Si Han Xin ay nahihiya sa ilalim ng mga hita. Si Gao Jian ay nagtiis ng hirap at naghintay. Ano naman kung naglaba ako ng 2 araw, si Zhang Jiao? Hintayin mo lang na makabawi ako. Bawat minuto, babasagin kita ng salapi para mapaimpluwensya ka. Sige, pumapayag ako. Lahat lumabas na. Naglagay ang gobyerno ng bagong pahayag tungkol sa paghuli. Hinahanap si Zhang Rang at Hinanhua. Gantimpala ay 1,000 taels ng salapi. Hindi ko alam. Parang pahayag ng paghuli sa dagat, gantimpala ay 1,000 taels. Pareho rin tayong apelyido, Zhang. Kaya sa dokumento ng pag-aresto, Zhang din ang apelyido. Saan ka naman makakakita ng ganitong pagkakataon sa mundo? Sabihin mo, ikaw ba yung pinaslang na kriminal na wanted? Ay naku, aking lola. Tingnan mo naman ang itsura ko. Payat na payat. Basta hangin, natutumba na.
Parang hindi naman pwedeng umabot ng 1,000 liang. Yung magnanakaw na nagbabayad ng gantimpala. Evie, tama ka. Ikaw na mahina at walang laban. Siguro hindi pa nga makapatay ng isang manok. Yung nasa larawan ay matindi ang galit at kasamaan. Ikaw ay parang isang gutom na kaluluwa na muling isinilang. Dahil hindi ka naman wanted. Kaya huwag kang umasa na libre ang pagkain at inumin. Nakita mo ba yung tambak ng kahoy? Kailangan mong putulin lahat yan. Kung hindi mo matatapos, wala kang makakain ngayong gabi. Ang dalaga ay bagong gumaling mula sa malubhang sakit. Kaya ang katawan niya magtiis. Para sa malaking adhikain. Nagtiis ako. Hindi naman ito acting lang. May utang sa akin ang Oscar ng isang maliit na gintong statwa. Hindi ko na kaya. May epilepsy ako. Kuya Zhang. Anong nangyari sa'yo? Anak, wag mo nang pilitin siya. Kakagising lang ni Kuya Zhang. Parang papel lang ang katawan niya, sobrang hina. Hindi niya kayang gawin ang mabigat na trabaho. Hayaan mo na lang siya. Malulugi na tayo sa pagkain. Kailangan pa nating alagaan ang isang taong walang silbi. Kung hindi na talaga kaya, bawasan ko na lang ang kain ko ngayong gabi. Kain na rin naman ang mga ginseng na yun. Kung mapapagod pa ang tao ngayon. Di ba mawawala lang ang pera natin? Para lang itong naglaho sa hangin. CJ, magkaibigan talaga kayo, ha? Ako ang masamang mayaman. Ayos na ba? Magpagaling ka at agad na magtrabaho para sa akin. Pupunta ako sa bayan para maghanap ng paraan. Ibenta ang natitirang balat. Salamat, kapatid na Bao, sa iyong matibay na paninindigan. Kapag umunlad na ang kuya sa hinaharap, tiyak na pakakainin kita ng masarap at masagana. Ah, ang sarap. Tingnan ko nga, ang malaking Han Dynasty. Sa kalidad ng sining. Talaga bang ganito kaganda? Kung masyadong maganda ang pagkakagawa, baka kailangan ko pang mag-makeup kapag lalabas. Astig. Ang pintor na ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko talaga alam kung dapat ko siyang batikusin. O pasalamatan. Kahit na dumating pa ang aking tunay na ina, hindi niya ako makikilala. Ay, bumalik na sa paglalakad. Tingnan mo ang iyong mukha na puno ng kulay. Ayos na, halos tapos na. Hihi! Salamat kay guro to. Halos tapos na. Kung ganito na, wala nang paligoy-ligoy. Kung hindi mo maputol ang kahoy na ito ngayong araw, matutulog ka na sa kulungan ng baboy. Iniisip mo ako buong pagkatao. Hinaharap na pinuno ng Huangjin Army, ay talagang nalugmok na maging katulong. Sa ilalim ng bubong ng ibang tao. Kailangan talagang yumuko. Ding, natukoy, na ang host ay tumutulong sa mga mahihirap na tao. Ang pagpuputol ng kahoy ay itinuturing na pagtulong sa kapwa. Gantimpala, isang araw ng purong lakas ng loob. Ayos lang ito. Ito rin ay maituturing na pagiging makatarungan. Basta't magtrabaho, pwede kang lumakas. Tama na, bro, sabihin mo na agad. Huwag mo nang sabihin panggugupit ng kahoy. Kahit nabuwagin pa ang bahay na ito. At muling itayo ito. Gagawin ko rin iyon. Bigyan mo ako. Gantimpala 1 araw na lakas. Gantimpala 2 araw na lakas. Elian, kapatid. Dumating na si kuya para sa'yo. Elian, kapatid. Dumating na si kuya para sa'yo. Ang hitsura na ito, paano naging ganito? Gaya ng sinasabi sa libro tungkol kay Subapi. Mukhang ganito. Ay, hindi ba si Zhao Eryi ito? Biglang dumaan ang hangin at nakarating kayo dito. Hindi pa nga tapos ang buwan. Mukhang maaga na ang araw ng koleksyon ng upa, no? Bakit ganito, parang estranghero na tayo? Hindi ba ito ang bahay ng aking ama? Kamakailan lang, nagkukulang ako sa pera. Gusto ko bang kolektahin ang upa para sa susunod na buwan? Kasama na. 1 buwan ng maaga. 2 katiwala. Hindi ganito ang pagkakaayos ng mga patakaran. Saka, wala pang ani sa bukirin. Saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera? Walang pera. Ayos lang kahit walang pera. Sabi ng aking ama. Basta't handa si Alian. Magtrabaho siya sa bahay bilang katulong. Tungkol sa upa, iyon na. Hindi lang libre. Maaari ka pang kumain ng masarap at uminom ng maanghang. Magpatuloy sa iyong mga pangarap. Kahit mamatay ako sa gutom. Hindi ako pupunta. Para maglingkod sa isang matandang malapit ng mamatay. Luma ng kabaong. Kung magpapakasama ka, mag-ingat ka. Pupunta ako sa bayan. Para iulat ang pang-aagaw ng mga babae. Ha ha ha. Iulat.
Dito sa nayon ng QU, ang aking Panginoon ay parang Diyos. Sugod. Kung wala namang pera, gamitin na lang ang tao bilang pantubos. Nanakit ng babae. O kaya ang utang ko. Di ba't parang isang bayani na naghahatid ng hustisya? 1,000,000 na marangyang alok. Magnanakaw na si Son. Aking lolo na may palakol. Matagal lang naghihintay na uhaw na uhaw. Ah! Sino? Ay nako, nadulas ako. Talagang nadulas ako. Ang bigat ng kalansay na ito. Kakauwi ko lang sa sakit, hindi ko na mahawakan ng maayos. Pasensya na po kayo. Saan nanggaling ang 18th? Sino ang may lakas ng loob na makialam sa mga usaping ng pamilya Zhu? Bakit ka pa nakatayo dyan? Sige, putulin mo ang binti ng batang ito. Para malaman niya. Sa nayon ng QU, ilang mata ang mayroon si Ginoong Ma. Itong nakasisilaw na sistema. Bakit hindi pa nagbibigay ng misyon? Tumigil ka. Itong maliit na kuripot. Kahit na kanina pa niya ako pinipilit magputol ng kahoy para sa utang. Sa kritikal na sandali, ang bait-bait niya pa rin. May utang si Zolauer, may dahilan ang bawat galaw niya. Ang bayad sa upa ay utang namin. Wala siyang kinalaman dito. Isa lang siyang pansamantalang nakikituloy. Huwag kayong manghimasok sa mga walang kasalanan. Ay, nasaktan ako. Ah, Lian. Mas gugustuhin pang maging walang silbi, kaysa sumama sa aking amo. Sige, kung ayaw mo sa alok ko. Huwag mong sisihin si kuya kung magiging malupit ako. Saktan mo lang siya, basta huwag silian. Yung maganda mong mukha, walang problema kahit ilang buto pa ang masira. Saktan mo ako hanggang mamatay. Babaeng walang hiya. Lolo ay magtuturo sa iyo ng mabuti. Walang hiya sa mukha. Akala mo ba ako si Hello Kitty? Ang kamay ko. Kuya, gusto mo bang mamatay? Huwag mong galawin ang kapatid ko. Hindi tama ang presensya. Sikaping mapanatili ang kapayapaan. Tumingin sa anyo. Simulan. Puno ang langit. May mga mata na may doble. Nakapangilabot at hindi nawawala. Ang katawan ay parang Thor, ang lakas ay parang dragon. Ito ang sinasabing kapalaran ng lumilipad na general. Abel. Talagang kayamanan siya. Umalis ka. Pumatay na. Maghintay kayo sa akin. Sino mang manghampas kay Zhu? Bukas kayo makakaramdam ng sakit. Natatandaan ko ba na sobra ang lakas ko kanina? Napatakot ako. Ang mga salbahing ito ay sobrang pilyo. Kapatid na Abao, salamat sa iyo. Ay naku, aking puso at mga laman loob. Sige na, tigilan mo na ang palabas. Si Zolauer ay nawala na, walang bakas. Kanino mo naman ito pinapakita? Babae ang sinasabi mo. Talagang mahina at may sakit ako. Mahina at may sakit. Maaari mong ihagis ang isang palakol. Nakasing tumpak ng isang itak. Mahina at madalas magkasakit. Maaari mong hatiin ang matigas na kahoy ng napakaayos. Yung palakol na iyon ay ikaw ang naghagis. Nakita kong malinaw na malinaw. Sino ka ba talaga? Anong layunin mo sa bahay namin? Since you have seen everything, girl, I won't pretend anymore. I am coming clean, I won't pretend. And my name is Zhang Rang, alias Zhang Jiao. Zhang Rang. You are the Zhang Rang wanted by the authorities. How come you look like the one in the portrait? Magkaiba ang itsura. Hindi ka ba dapat may isang mata na mas malaki? Hindi ko rin alam kung paano ito sasabihin. Hindi naman ako isang tulisan, kundi para sa mga tao. Nakasagasa ako sa gobyerno. Kaya naging ganito ang aking kapalaran. Kapatid na Abaw, may likas kang kapangyarihan. Hindi pangkaraniwan ang iyong kapalaran. Kung mananatili ka sa maliit na nayon na ito, sa pangangaso at pagpuputol ng kahoy, ito ay isang malaking pag-aaksaya. Nais kong gawing kapatid na lalaki ka. Dalhin kita sa rurok ng martial arts. Ano sa tingin mo? Ah! Kataas-taas ang sining ng digma. Makakakain ba tayo ng maayos? Hindi lang makakakain ng maayos, kundi araw-araw ay makakakain ng karne. Ayos lang iyon. Nasa itaas ang aking kapatid. Tanggapin mo ako. Si kuya, ito ay tao na hinahanap ng gobyerno. Nagpaamin kayo sa kanya. Wala na bang pag-asa ang pamilya namin? Pakiramdam ko si kuya Zhang hindi masama. At saka, sabi niya ba na para sa mga tao? Palagi kaming inaapi ni Lolo Zhu. Di ba't dahil lang sa proteksyon ng gobyerno sa kanya? Kung ako ang tatanungin, sumunod ka na lang kay Zhang. Huwag lang puro salita. Gusto ng kapatid ko na sumama sa'yo. Kailangan mong ipakita sa akin ang iyong kakayahan. Kung hindi, paano ako makakapagtiwala? Ipinagkakatiwala siya sa isang opisyal na hinahanap ng batas. Sige na, huwag kang magpakita ng kahinaan.
Mukhang mahirap makumbinsi ang lahat. Tumingin ng mabuti. Sining ng kapayapaan. Kidlat sa palad. Apoy at kidlat. Diyos! Napakaastig. Ang pagpapanggap ay masaya sa isang sandali. Pagsusunog ng lakas. Itong galaw na ito, nawala na naman ako ng kalahating araw na pagsasanay. Sakit sa puso. Maliit na kasanayan. Hindi ito mahalaga. Ngayon, naniniwala ka na ba? Kapatid, mahal na kapatid. Simula ngayon, makakasama na kita. Sasabihin mo kung sino ang dapat kong talunin at iyon ang gagawin ko. Ayos. Ngayon, ako si Zhang Jiao. Kaya't magiging magkapatid tayo sa ibang apelyido. Ang kapatid mong babae ay kapatid ko na rin. Mula ngayon, magkasama tayong magtatamasa ng biyaya. At magkakasama sa hirap. Okay. Kayo at ang kapatid ko ay naging magkaibigan na. Kaya isa ka na rin kapatid ko. Ngayon, pupunta ako sa bayan. Upang ayusin ang problema sa zoo. Kung hindi ito maaayos, siguradong makikialam ang gobyerno. Sa oras na iyon, huwag mong sabihin na ikaw. Nahihirapan akong itaguyod ang tahanan. Na mawawala kapag wala ka. Manatili ka sa bahay, huwag kang aalis. Hintayin mo kaming bumalik. Kailangan nating pumunta sa bahay ng zoo. Iyan ay parang lungga ng dragon at butiki. Baka gusto ko ring makisaya. Ano ang pupuntahan mo roon? Nakalantad ito at hindi mabuti para sa atin. Maging tapat at manatili sa bahay. Aalis na ako, tandaan mo. Kapag nandyan ka sa bahay ng zoo, huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Kumilos ka ayon sa aking mga mata. Naiintindihan ko. Yung Zulauer, ganyan ang ugali. Kitang-kita na siya ay may galit na hindi nakakalimutan. Pumunta ang magkapatid na ito. Karamihan ay parang mga meatball na sinasalubong ng aso. At saka ang hitsura ni Abao. Bilang isang mandirigma, ay may bahid pa ng itim na kamatayan. Hindi pwede. Sila ang magiging pundasyon ko sa hinaharap. Kung mabibigo ako dito sa maliit na kanal, paano ko pa maipagpapatuloy ang aking malaking plano? Ayos lang, talagang masipag ang kapalaran. Buksan mo. Papasok na ako. Walang kahit anong paghahanap. Ito ang lasa ng pag-akit sa bitad. Ang agresibo naman. Ito ay human trafficking. Hindi tama. Hindi ito ang mga may-ari ng lupa na nag-uutang. Malinaw na ito ay isang liblib na lugar. Ang pamilya Zhu ay gumagamit ng tao para mag-practice. Anong tao? Nabigo na. Nahuli na. Mas malalim ang tubig ng linggong ito, kaysa sa inaasahan ko. Delikado na sina Abao. Lumabas ka. Huwag mong pilitin akong durugin ka at ipakain sa aso. Ay! Ito ang sinasabing may daan sa langit na hindi mo tinatahak. Walang pintuan ng impyerno, ikaw ang lumapit. Para sa mga walang hiya na may mukha. Napaka-abstract na espada. Araw ay lumulubog sa kanluran. Ikaw. Sa susunod na buhay mo, tandaan mong maging mas maliwanag ang iyong mga hakbang. Papatayin ang mga bandido, gantimpala ng isa taon ng lakas. Nako, andito na naman. May party ba sa bahay ngayong linggo? Ang dami ng tao. Parang hindi ito bahay ng pamilya. Ganito lang sa bayan. Liu Yan. Paano nandito yung matandang to? Talagang swerte niya, nakikita pa rin kami kahit sa ang sulok. Ang hangin ay may amoy na malansa. Si Zhou Lauer. Malugod na tinatanggap ang prinsipe. Ang pagdating ng prinsipe ay isang karangalan. Talagang pinapaganda nito ang aming lugar. Walang paligoy-ligoy. Ano na ang nangyari sa mga bagay na hinihingi ko? Ano na ang paghahanda? Huwag mag-alala, Ginoo. Ang aming Panginoon ay matagal nang naghanda para sa inyo. Sa pagkakataong ito, talagang pinili ng mabuti. 30 mga masiglang kabataan. Nasa sasakyan na ito. Oh! Buksan mo at tingnan. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig ang sinasabi ng matatanda? Buksan mo na ang pinto ng sasakyan. Yung may salakot, ikaw yun. Tama, kahit medyo ordinaryo. Pero bago naman, isama na lahat. Huwag mo silang patayin. Huwag mo silang patayin. Kapag patay na, hindi na mainit ang dugo. Talim. Hindi pa natagpuan ang mga kapatid na ating si. Ano bang klaseng mansyon ito? Sobrang parang bahay na multo. Ilang tao na ba ang pinatay ng pamilya ngayong linggo? Ang tindi ng amoy ng dugo. Huwag matakot, kung gusto mong mabuhay, huwag kang maingay. Nawawala ng lakas. Sobrang takot. Talagang hindi nila itinuturing na tao ang mga tao. Bakit nag-aaksaya ng oras? Gusto mo bang matamaan ng latigo?
Anong tinitingnan mo? Magsimula ka na, kung hindi, puputulin ko ang mga kamay mo. Hindi naman masyadong mahigpit ang mga gwardya. Siguro iniisip nilang walang may ganang mang-asar sa pamilyang Zhu. Mamaya, dadalhin ang mga taong ito sa piitan. Hahanapin ko si Liu Yan, ang matandang bitex na iyon. Zhu, ang mabigat na tao, ang bilis ng iyong trabaho. Laging nagiging dahilan ang pagkadismaya ko. Prinsipe Wang, magpahinga ka muna. Talagang napakaingat ngayon, sobrang tensyon. Sobrang tensyon. Inilipat ko na ang kalahati ng mga sundalo sa Jingzhou. Para lang maprotektahan ka. Kaya sinasabi mong may tensyon. Gaano karaming tao ang kailangan mo? Para sa'yo. Ilan ang nabigyan ko? Ngayon, ito lang ang 30 kalokohan. Ako ba ay madaling kausap? Huwag naman pong masyadong mapagbintangan. Noong nakaraan, masyadong naging mahigpit. Lahat ng mga nayon sa paligid ay naging walang tao. Itong 30 ay galing pa sa labas ng 20 milya. Sa mga bundok at ilog na nahanap sila. Yung mga mapaghimagsik na tao, natutunan na nilang magtago. Lahat sila ay nagtago sa bundok. Ito ay iyong usapin. Ako, sa pagkakataong ito ay pinagkalooban ng Haring Kagalang-galang ng tunay na lakas ng pulang dragon. Ito ay sa panahon ng mahalagang pagsulong. Kung wala nang magagandang bagay, huwag mong sabihin na ipapahamak ko ang buong tahanan ng Zhu. Lahat ay naging dugo. Hahaha, itong mga walang hiya. Para sa pagsasanay, kahit na pinagsamantalahan ang mga nayon. Sa loob ng 100 milya. Mahal na Ginoo, kalmahin mo ang iyong sarili. Bagaman kaunti ang bilang. Tiyak na walang kapantay ang kalidad. At saka, may espesyal na inihanda para sa iyo na isang napakabuti. Napakabuti. Kung gagamitin mo ang mga karaniwang bagay na iyon, para lokohin ang aking hari, huwag mong asahang magkakaroon ka ng ulo. Paano naman iyon? Ngayon ay nahuli ang isang ligaw na bata. Ang katawan at lakas ng dugo niya, para bang isang tao na halimaw. Tingin ko, kaya niyang labanan ang 30. O, kung ganoon, dalhin siya dito para makita ko. Kung totoo ang sinasabi mo, may malaking gantimpala para sa iyo. Siyempre, kung totoo nga, halika na. Dalhin niyo yung tanga na si Abao. Dalan niyo siya dito. Abao. Nahuli nga tong tanga. Bitawan niyo ako, kayong mga masamang tao. Nasaan ang kapatid ko? Ang lakas ng loob. Talagang kakaiba ang lakas na ito. Tulong ng langit, mukhang siya ay mailikas na lakas. Ganitong sigla, kung maaasim ko ang kanyang dugo. Ang aking tunay na lakas ng pulang dragon. Tiyak na magtatagumpay. Ikaw, anong balak mo? Sinasabi ko sa'yo, yung Kuya Zhang ay napakaastig. Siguradong darating siya para iligtas ako. Kuya Zhang. Kahit na si Bathala ay dumating. Hindi ka pa rin maililigtas. Maging pagkain na lang ako para sa akin. Pulang dragon, naglalabas ng pangil. Huwag mong galawin ang kapatid ko. Nagtanong ka na ba tungkol sa espada ko? Mamatay ka na, matandang magnanakaw. Takes one's word technique. Turo ng Diyos. Takes one's word technique. Liu Yan. Talaga namang hindi mababago ang ugali mo. CJ. Si Zhang Rang, ikaw nga talaga. Noong nakaraan, nakaligtas ka sa kamay ng hari. Ngayon, hindi ka naswerte. Kunin mo ang buhay ko. Gago, ang laki. Mag-ingat ka ng mabuti. Ito ang tunay na laban. Aking kapatid, napakamakapangyarihan. Kapatid, ito ba ay para sa mga Diyos? Nagpapanggap ng kapangyarihan. Zhang Rang, yung kaunting kakayahan mo. Sa harap ng tunay na lakas ng aking pulang dragon. Wala kundi liwanag ng alitaptap. Sining ng kapayapaan. Kulog sa palad. 5 taon ng kakayahan sa isang palo. Walang alam sa kamatayan. Redong proteksyon sa katawan. Bakit ang kabibe ni Old Deng ang tigas tignan? Ganito lang ang kakayahan niya. Mukhang nitong mga nakaraang araw. Bukod sa natutunan mong tumakas. Wala ka ng ibang progreso. Pumunta ka ng mamatay. Red Dragon Pulse. Mukhang hindi na kailangan ang totoong armas. Hindi ka pa rin namin mapipigilan. Gago, umalis ka na. Kung saan ka makarating, doon ka na lang pumunta. Kuya, kaya mo yan. Ibibigay ko sa'yo ang malaki. Liu Yan, nakita mo na ba ang parusa ng langit? Parusa ng langit, kidlat ng kapayapaan. 5 kidlat sa ulo. Anong uri ng mahika ito? Tumigil ka, mamamatay ka rin sa ganitong lakas. Mamatay. Natatakot ako sa kamatayan. At muling darating sa harapan mo. Dumating na ang kidlat. Talagang medyo malakas ito. Tapos na.
Sobrang nagmalaki. Ngayon talagang malala na ito. Ding! Binabati ang may-ari sa matagumpay na pagpatay. Sa malaking prinsipe, na si Liuyan ng Jingzhou. Ang gawaing ito ay itinuturing na pagtulong sa katarungan at pag-aalis ng kasamaan. Antas ng kahirapan, impyerno. Nasa proseso ng pag-aayos ng gantimpala. Binabati ang may-ari. Nakuha ang isang siglo ng purong inner strength. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng natatanging martial arts. 18 Dragon Subduing Palms. Bumalik sa buhay ng buong buo. Inner strength na 100 taon, 18 Dragon Subduing Palms. Tungson, finally, nagiging tao ka na. Sobrang saya ng pakiramdam para kang lilipad. Kuya, nagpanggap kang patay. Akala ko patay ka na. Nakapaghanda na ako kung saan kita ililibing. Puy. Mga bata, walang alam. Kahit sino pa ang mamatay, hindi ako mamamatay. Maliit na kidlat lang. Para lang akong kinikiliti. Nasaan si Ilian? Wala. Kakatakbo ko lang ng sumabog. Wala pa akong pagkakataon para maghanap. Matapang na baliw. Naglakas loob na patayin ang prinsipe. Pabilisin ang pag-ikot sa kanila at putulin ng mga espada. Kuya, umalis ka na. Ako ang hahadlang sa kanila. Abang, umatras ka. Siguradong hindi mo napansin kanina. Ngayon, kuya. Ipapakita ko sa'yo ang slow motion. Marami sila, kuya. Marami nga sila. Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Ang bilang ay isang biro lamang. Ang 12 pagsasanay ng dragon. Unang estilo. Ang dragon ay may put. Umakyat ka, lolo. Ano ito? Ang tunay na ki ay nagiging anyong tao. Ang galing-galing nito. Ito ay tinatawag na martial arts. Matututo ka ng mabuti mula sa kuya mo mula ngayon. Sasagutin ko ang lahat ng iyong mga katanungan. Kuya, Zhangrang, buhay pa ako. Napakabuti ng nakababatang kapatid. Hindi ka namatay. Mabilis, umalis na tayo nung nagkagulo kanina. Dinampot ko lang si Lao Erzao. Yung asong yun na may lihim na pera. At saka, yung mga lumabas sa silid aklatan. Yung mga gintong dahon. Marami na rin akong nakolekta. Babaeng bayani. Kahit sa gitna ng panganib, hindi nakakalimutan mag-ipon. Kahanga-hanga. Huwag ka nang magpatawa, nagkaroon pa ng ganitong malaking problema. Nakapatay tayo ng napakaraming tao. Siguradong hindi na makakabalik ang Otun Fish Village. Pati buong Jingzhou. Wala na tayong matatagpuan na mapag-ikutan. Kuya, saan tayo pupunta? Babalik tayo sa bundok para maging mga ligaw na tao. Walang kinabukasan sa bundok. At madali tayong maipagtanggol. Pupunta tayo sa Jizhou. Jizhou, ang gulo mo. Malapit lang ang Jizhou sa Luoyang. Nasa ilalim ito ng emperador. Kakatapos lang nating patayin ang prinsipe. Hindi ba't parang naglalakad tayo sa bitag doon? Ang pinakamapanganib na lugar ay siyang pinakaligtas na lugar. Ang mundong ito ay parang ginto. Sa labas, mukhang makintab. Ngunit sa loob, bulok na bulok na. Namatay si Liuyan sa Jingzhou. Para takutin ang responsibilidad, siguradong mag-imbak sila ng impormasyon. Sila ay magbabalot ng balita. Masusing mag-imbestiga sa mga dumadaan na tao. Pero iba ang Jizhou. Dito malapit sa kabisera. Maraming mga opisyal at mayayamang tao. Abala sila sa pakikihalubilo sa mga nasa taas. Basta may pera. Sino ang nagmamalasakit kung saan kagaling? At darating na ang kaguluhan. Tanging sa gitna ng bagyo, maaaring makita ang direksyon ng hangin. Para makapagpatuloy ng mas mabuti. Sasandalan kita sa pagkakataong ito. Kung mahuli ka sa Jizhou. Kahit patay na ako, hindi kita palalampasin. Ganyan nga. Magtiwala ka lang sa kuya. Sa susunod, magbilang ka ng pera hanggang mapagod ka. Sige na. Tatlong taon pa. Kuya Tongzi. Alam mo ba, paano ko ginugol ang 3 taong ito? Para sa misyon na ito na magpuno ng mundo ng mga mag-aaral. Halos masira na ang aking mga labi sa pagsasalita. Sa wakas ay nakumpleto ko na. Ang 3,000 mga disipulo. 100 taon ng purong lakas ang naipasa. Ngayon, sobrang lakas ko na. Dakilang guro at mabuting mentor. Maaari po bang magpakainom ng tsaa? Ito ay mula sa aking disipulo. Na espesyal na kinuha mula sa kanlurang rehiyon. Snowtop na may dahon. Narinig ko na ang pag-inom nito ay makapagpapahaba ng buhay. Alaynan, may malasakit ka. Ang mga nag-aaral ng daan ay hindi nagmamalasakit sa mga bagay na ito. Ang mahalaga ay ang intensyon. Nako, ang nakakabinging tunog ng mga hakbang.
Iyan ay ang maliit na demonyo. Uminom. May oras pang uminom ng tsaa. Bastos, naglakas loob na maging walang galang sa dakilang guro. Dakilang guro. Sa aking paningin, ang ilang tao ay mga tamad na umaasa. Walang hangganan. Guro Zhang. Hindi tayo nagkukubli ng mga salita. Dala mo ang grupong ito ng mga alagad. Sa Zuishanlo, nag-iinuman at nagkakasiyahan. May utang kayong 38,642 na pilak. Ate, masyadong nakakasira ng relasyon ang usapang pera. Tayo ay isang pamilya, hindi ba't hindi tayo nag-uusap ng dalawang pamilya? Hindi ba't ito ay para sa pagtuturo at paglilinaw? Ang kalusugan ay ang puhunan ng revolusyon. Kahit na ang tunay na magkakapatid, kailangan pa ring maging malinaw sa mga usapan. At saka, ano ba ito, pagkain lang ba? Bakit parang laging may isang lamesa ng pagkain? Gusto mo bang ipasara ang aking restaurant? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Kung hindi ka makakapaglabas ng pera ngayon, babasagin ko ang pangalan ng iyong dakilang guro. At gagawin itong panggatong. Tulong, Songzi. Mayroon bang ganoong mabilis ang misyon na makakakuha ng libu-libong ginto? Kahit na kailangan akong maghubad, okay lang. Hindi ko na kayang tiisin ang labirint na ito. Protektahan ang guro. May mamamatay tao. Saksakin mo ang malaking ulo mo. Ilagay niyo na ang mga armas niyo. Ito ang inyong tiyuhin. Mabuting kaibigan, mabuting kaibigan. Nandito ka na sa wakas. Kung hindi ka pa bumalik, ibebenta ka na ng kapatid mo sa bahay aliwan. Para makabayad ng utang. Haha, kapatid. Huwag mo na sanang pahirapan si kuya. Sige, ako na lang ang kukuha ng pera sa susunod. Hindi tama, magpapakasaya lang ako. Babalik ako para sa'yo. Sige na, nakita ko na bumalik ka, ang tanga mo. Ayoko nang makialam pa. Kuya, kung bumalik ka na, ibig sabihin na ayos na ang lahat. Yung mga malalaking bagay ng mga lalaki nyo. Hindi ko maintindihan. At ayaw ko na ring makialam. Pero sasabihin ko na agad. Kahit gaano pa kalaki ang butas na gagawin ninyo sa araw na ito, dapat akong makabalik ng buhay at bayaran ang utang. Kahit ano pa ang mangyari. Yung batang ito, peke ang salita. Mag-alis na kayong lahat. Nagsara na ang palapag na ito ngayon. Walang sinuman ang pwedeng pumasok ng walang utos ko. Walang sinuman ang pwedeng umakyat. Si Master ang nagsabi. Sabihin mo na, kumusta ang kalagayan? Sa 3 taon, napuntahan ko na ang 8 lalawigan ng dahan. Ayon sa utos mo, pinatay ko na yung mga walang kwentang taong palaboy-palaboy. Mendoza, at ang mga taong inakusahan ng gobyerno, ay nagsama-sama na. 10,000 na talaga, at pawang mga matitibay na nakakita na ng dugo. Ngayon ay, nagsisibak-sibak na sa iba't ibang lugar. Naghihintay na lang sa utos ng kuya. Ito ang 100,000 gutom na lobo. 100,000. Talagang eksakto ang numerong ito. Kahit na hindi ito sa parehong mundo. Ngunit pareho pa rin ito sa isinulat sa libro. Isang galaw ni Zhang Jiao. 100,000 hukbo ng mga yellow turban ang nag-alsa. Nasaan ang mga armas at suplay ng pagkain. Matagal lang inayos ni Ilian ang lahat. Gumamit siya ng karavan bilang takip. Ipinamahagi ang mga sandata sa iba't ibang mga kuta tungkol sa mga suplay ng pagkain. Nalaman na namin ang mga bodega ng mga makapangyarihang pamilya. Basta't magsimula na tayo. Ang kanilang pagkain ay pagkain din natin. Ayos na ang lahat. Kulang na lang ang hangin. Ngunit ang hangin na ito, kailangan nating ipagpag. Masyadong tahimik ang tubig na ito. Kailangan nating maghagis ng malaking bato dito. Tingnan kung ano ang nasa ilalim. Gaano karaming mga kalokohan at masasamang espiritu ang nakatago dito. Kuya, anong plano mo? Hindi pwede, diretso na lang sa luoyang. Baka ikamamatay lang natin yun. Yung si Liu Hong, yung matandang halimaw, at yung general na si Hijin. Hindi sila basta-basta. Hijin. 15 araw mula ngayon. Dalhin mo ang 5,000 elite para salakayin ang Hijin. Tandaan, dapat malaki ang ingay. Dapat sa pinakamaikling panahon, ay maipakita mo ang ulo ni Bao Hong, na nakasabit sa pader ng lungsod. Naiintindihan, kuya. Ay, luwad na Diyos. Ito ang sulat na ipinadala ng iyong alagad. Sana hindi ito masamang balita. Mag-enjoy ka sa huling katahimikan na ito. Sa wakas, magsisimula na ang bagyo. Walang bantay dito sa lugar na ito. Tama ba? Gusto ng mga matatandang alagad ang ganitong mga bagay. Taktika ng pawang walang tao. Sa susunod, gagawa rin ako niyan. Dumating na si Datus Hang. Bakit pa gagawin ang ganyan sa ilalim ng tulay? Ang hangin ngayong taglagas ay malamig. Huwag mong hayaan na masira ang katawan mo. Naririnig ko na lahat ito. Sige na, nandito na tayo, wala nang magagawa.
Diretso na lang. Talagang hindi nagkamali ang mga tao sa pagkilala sa iyo. Tungkol sa aking kakayahan, kahit ang karaniwang guro ay hindi makakapansin. Matalas ang pandinig mo. Ginoong Zhang. Bakit hindi mo tanungin ang matanda? Dinala kita dito ngayon ng may dahilan. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit pa ba? Walang iba kundi ang gusto akong pigilin. O kaya ay sabihin sa akin, na ang daan sa harap ay isang patay na dako. Kayo mga manghula, alam ko na ang mga gawin ninyo. Ngunit ako'y likas na mapaghimagsik. Pinasok mo ako sa silangan. Pero gusto kong pumunta sa kanluran. Nandito ako para sabihin sa iyo. Ang langit ng dakilang Han. Ay pinagtibay ko na si Zhang Jiao. Ang tagumpay ay may kasamang maraming patay. Zhang Jiao, alam mo ba kung ano ang dapat mong gawin? At kung ano ang ibig sabihin nito? Iyan ay 100 puno ng mga buto ng bangkay. Hindi ka ba natatakot mamatay? Mamatay. Ang tao ay may tiyak na kamatayan. Maaaring mas mabigat pa sa bundok tay, o mas magaan pa sa balahibo ng gansa. At ang isip ko ay napakasimple. Gusto ko lang natulungan ang mga tao. Kumain lang tayo ng sapat. Guro. Maaari bang pahintulutan mo akong suriin ang iyong buto at hulaan ang iyong kapalaran? Nais kong makita. Ano ba talagang klaseng kapalaran ito, na nakakapagsabi ng ganitong mga salita? Suriin ang buto. Huwag naman sanang gusto mong gamitin ito para sa masamang layunin. Ay, huwag. Ay, huwag na. Hindi na kailangan, dahil natamo ko na ang tunay na kaalaman mula kay Nan Huaxianren. Tungkol sa kakayahan sa pagbabasa ng kapalaran. Hindi naman siguro ako mas mababa sa iyo. Alam ko ang aking kapalaran. Hindi ko kailangan ng ibang tao para magbigay ng opinyon. Puntahan mo tingnan ang mga tao sa ibaba ng bundok. Nagpapagod sila araw at gabi pero kulang pa rin ang pagkain. Samantalang yung mga makapangyarihan, nakaupo lang at nagkakamit ng yaman. Gusto ko lang itanong. Yung daang pinagawa mo sa akin, ito ba yung makita silang naghihirap? Pero tumatangging tumulong. Pinapayagan mo akong magpursige sa paghahanap ng daan. Ano ang hinihiling ko na daan? Ito ba ay isang daan na nakatingin sa mga tao na nagdurusa? Ngunit walang pakialam. Kung ganoon, hindi ko na kailangan ang daang iyon. Sige na. Alam ko na hindi kita mapipigilan. Umalis ka na. Itong daan ay ikaw ang pumili. Ang mga bunga ay ikaw ang tatanggap. Hehe, matandang bulag. Sabi ko na nga ba, ang ugali ng aking estudyante ay parang bato sa dumi. Sobrang mabaho at matigas. Gusto mo bang kumbinsihin siya sa susunod na buhay? Katuturang palakasan lang yan. Sabi ko, lolo gago. Huwag ka nang umangal. Tingnan mo, sinasabi ko na ang aking disipulo. Mas matapang pa kaysa sa batang Yuan mo. Yung alaga mong si Yuan Xiao, na isang matanda lang, nadali na niya. Sa ilang salita lang, ano nang sinasabi mong tadhana sa Han? Agad niyang tinanggihan ang pangakong iyon. Bumalik na lang siyang tapat na ministro at anak na may utang na loob. Tingnan mo ang aking mababang loob na disipulo. Nilait niya pa ang mga matatanda. Iyan ang tinatawag na lakas ng loob. Iyan ang tinatawag na malawak na pananaw. Anong silbi ng pagiging matapang? Madaling masira ang pagiging matatag. Para siyang naghahanap ng sariling kamatayan. Ako'y nanonood lang. Alam ko kung paano namatay si Zhang Jiao. Matibay talaga ang loob ng batang ito. Pero sa pagkakataong ito sa Hijan, mukhang magkikita sila ng taong iyon. Buksan ang bag. Mabagal at matamlay. Gusto mo bang mamatay? Ay, Ginoo, patawarin niyo ako. Ito ang Hijan. Yung matandang si Bao Hong, laging pasaway. Mukhang hindi siya nagkulang sa kasalanan nitong mga nakaraang taon. Tumigil ka. Saan ang galing niyang mangkukulam? Ang dami ng suot mong makukulay. Nagnanais bang mag-al sa balutan? Ako ay isang taong walang kinikilingan. Dadaan sa isang mapalad na lugar. Nakikita ko ang masangsang na enerhiya dito. Kaya't ako'y nandito upang puksain ang mga engkanto at demonyo. Haha. Pagsugpo sa mga demonyo, mukha kang isang manloloko na kumukuha ng pagkain at inumin. Magsiwi ka na, kung hindi ay ikukulong kita. Para maranasan mo ang mga kagamitan ni Ginoong Bao. Ginoong Bao, sinasabi mo ba yung sakim at malibog na umaapi sa mga tao? Siya ba si Bao Hong, ang junior officer? Matapang. Humarap ng walang takot na binabanggit ang pangalan ng ating gwardiya. Nagpapakasaya. Tapos na. Mapaputol na ang albularyo na ito. Huwag masyadong mainit ang ulo, bata. Madaling masira ang atay. Umalis ka na. Ang kamay ko. Masakit sa akin ang turo. Lahat kayo, pasok na. Ay, di ko talaga gustong kunin ang buhay ninyo. Pero sadyang naghanap kayo ng kamatayan. Kung ganito nga, wala nang magagawa. Hayaan kayong makasama sa daan ng mga patay.
Tayo. Lumipad na. Mahal na guro. Ngayon, hayaan itong, tulad ng isang patay na tubig na han, bumangon ng mga alon. Ako ay si General Templo ng Langit ng Daiping Dao. Ang dakilang mabuting guro Zhang Jiao. Namatay na ang langit. Dapat itayo ang dilaw na langit. Taon ng Jiazi. Malugod ang buong mundo. May utos ang dakilang mabuting guro. Sugod na. Namatay na ang langit. Dapat itayo ang dilaw na langit. Mga kapatid, sumugod tayo. Ano ang gusto ninyong gawin? Ito ay opisyal na bodega. Ang ninakaw ay opisyal na bodega. Umalis ka dito. Buksan ang bodega. Ang mga butil ay pagkain. Maraming pagkain. Talagang mabilis na kunin ang pagkain. Huwag kayong matakot, mga kababayan. Sa mundong ito ay para sa lahat ng tao. Ang mga butil na ito ay mga butil na inani ninyo. Sa ilalim ng langit na ito, walang Panginoon, hari o marangal. Walang mataas o mababa, mayaman o mahirap. Basta't mga mamamayan, basta't kayo ay nagugutom. Kunin niyo ang pagkain sa imbakan na ito. Buhay na Diyos-Diyosan. Ito ay isang buhay na Diyos-Diyosan. Salamat sa Diyos sa mga suplay. Panatilihin ang kaayusan. Huwag hayaang maapakan ang mga matatanda, bata at kababaihan. Sino ang may lakas na umapak sa kanya? Sasaktan ko siya hanggang sa mamatay. Ang mga espesyal na utos ay galing sa kanlurang rehiyon. Ang mga espesyal na tunog ay galing sa kanlurang rehiyon. Patay na ang langit. Tiwala sa langit. Taon ay sa Jiazi. Maligayang kapalaran sa Guan. Maligayang buong mundo. Anong nangyayari? Ginoo Bao. Ikaw sa Hejian County. Parang hindi mapayapa dito. Huwag magalit, General. Siyempre, mga walang muwang na tao lang ito. Nasa kaguluhan, ako na ang bahala dito. Tawagin ang mga tao, isuot ang kanilang armor. Ihanda ang mga sundalo. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong lakas ng loob. Malakas ang ingay. Parang hindi ito pangkaraniwang pag-aalsa. Bao, ang kawal. Susunod ako sa'yo para tingnan. Ganyan kaliliit na bagay. Bakit ko guguluhin ang malaking general? Makakaya ko nang mapalaya ito sa ilang saglit. Anyway, kung ganun, maghihintay na lang ako dito sa magandang balita mo. Tama na, tama na. Lahat kayo huminto na. Ito ang pagkain ng opisyal. Ikaw, magnanakaw. Ang lakas ng loob mo. Ibigay mo ang buhay mo. Suan mo na putol na kamay. Umalis ka roon. Talagang malakas ang kamao ni Lolo Wang. Sino nang mataba ang magtatangka na galawin ang aking pagkain? Ipaputol kita sa karne kung magagalaw mo. Kaibigan, masyado nang pinaliit ang daan mo. Sino ka? Kumusta, Second Lieutenant Bao? Sino ka? Paano ka makalaban sa utos ng palasyo? Gusto mo bang lipulin ang buong angkan? Ang lalim ng kanyang inner strength, hindi hamak na mas mababa sa akin. Kung maglalaban kami, wala akong makukuhang maganda. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon na mapatay siya agad. Mukhang, talagang nakakalimot si Lord Bao sa mga taong tumulong sa kanya. Ayos na rin ito. Para hindi ka magmura ng walang kabuluhan. Kilalanin muli ang Taiping Dao. General Chiangong, Zhang Jiao. Nandito para ihatid si Ginoong Bao sa kanyang lakbayin. Yung batang may maikling pananaw ay mailakas ng loob pang magpaka-distracted. Suan mo, bantayan ang dagat. Ang pag-atake ay napakabagal pa rin. Sa mga nakaraang taon, parang wala ka pa ring pagbabago. Kamangha-manghang kamatayan. Lumingon ang dragon sa langit. Anong uri ng martial arts ito? Martial arts na pumatay sa'yo. May mas magaling pa. Umiwas ang dragon na parang buntot. May kaunting kakayahan. Hindi nakapagtataka na naglakas loob kang maghasik ng gulo dito sa ilog. Sayang, nakatagpo ka ng general na ito. Nasa dulo na ng iyong daan. Siya ang dakilang general na si Hijin. Hindi nakapagtataka kung bakit ang lakas niya. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ako makakalaban. Ang buhay ko ay akin lamang.
Hindi mahalaga ang sinasabi ng mga tiwaling opisyal. Hayaan mong makita ng general na ito kung gaano pa katagal ang iyong determinasyon. Parusa mula sa langit. Easy, maliit na kakayahan lamang. Tunay na kasanayan. Pagsugpo sa mga demonyo. Ano ito? Paano ito posible? Sa susunod na buhay, tandaan mong pumili ng mas magandang kalaban. Hindi ko kayang tiisin ang hakbang na ito. Ek! Papatayin kita. Ibigay mo ang buhay mo. Langgam na nanginginig sa puno. Walang kaalam-alam. Ay! Hanggang bobo. Huwag mong pagsabihan. Tumakbo ka na. Kuya, pupuntahan kita. Walang kwenta ang rescue, basta may buhay pa. Di tayo matatakot na walang panggatong. Magmadali ka na. Talagang nakakaantig na pagkakaibigan. Kahit malapit na sa kamatayan, handa pang protektahan ang iba. Sayang sa mundong ito. Ang pagkakaibigan ng mga mahihina ay ang pinakamurang bagay. Dalhin mo ang iyong pangarap sa huangtean at magsisi ka sa impyerno. Hindi ba't ang aking paglalakbay sa ibang mundo? Tapos na ba talaga dito? Butcher. Anong silbi ang mangbuli ng mas bata? Tanggapin mo ang isang palad mula sa akin. Totoong sandigan ng wushu. Mga kabataan ngayon. Di nila alam ang limitasyon sa pag-atake. Nasira ang alaga kong disipulo. Kaya mo bang bayaran ito? Guro, pagsabog ng kidlat. Ganito ang alon ng lakas. Ikaw si Kenan Hua, hindi ka pa pala patay. Hehe, bakit? Bakit kayo lang ang pinapayagang mag-alaga ng baboy? Huwag mong payagang matuto ako ng disipulo. Pag-aalaga at paglilingkod sa huling sandali. Disipulo ni Kenan Hua. Ang sinasabi ng puting budha na ang mga demonyo sa panahon ng kaguluhan. Ang ugat ng kapahamakan na nagpapahina sa pundasyon ng Han. Dapat ay siya ang batang nasa likod niya. Noon akala ko lang siya ay isang rebelde na walang pakundangan sa langit at lupa. Akala ko, ikaw pala ang salot na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Magpinan Hua, ngayong araw kahit na magkasakitan tayo pareho. Ako pa rin ang huling magpapasya. Napapatayin ka dito at ngayon. Bastos na bata. Ngayon talagang nagkamali ka ng husto. Talagang seryoso na itong batyo na ito. Kapag nagbigay ng lahat kahit ako'y nahihirapan. Bakit ka pa nakatayo dyan, tanga? Dalhin mo ang kuya mo at tumakbo na. Tumakbo ka hanggat maaari. Guro, ano ang gagawin mo? Ha. Gusto kong umalis. Walang makakapigil sa mundong ito. Huwag na mag-aksaya ng salita, umalis ka na. Saan ka pupunta? Lahat kayo, mag-iwan kayo ng dugo. Tunay na walang hangganang palad. Ang kalaban mo ay ako, Hutufu. Kuya, kaya mo yan. Dito na ako, dadalhin kita pa uwi. Ingat ka, guro. Gising na, ate. Gising na, kuya. Sa wakas, gising ka na. Wala naman akong problema. Aba, nasaan ang guro ko? Yung magulong matandang tao. Nang tumakbo tayo noon, bumalik na ba ang matanda? Ito, kuya. Uminom ka muna ng gamot bago ka bumangon. Sobrang grabe ang sugat mo. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Tumingin ka sa akin, abaw. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano talaga ang nangyari pagkatapos ng araw na iyon? Nasaan ba talaga ang guro ko? Ate, hindi ko rin alam. Noong araw na iyon, tumakbo ako na hindi ka kasama. Ang ingay doon ay umabot ng buong gabi. Yung buong bodega ng bigas, kasama na ang kalahating pintuan ng lungsod, ay nawasak na. May isang napakalalim na hukay na ilang dekadang lalim. Nandoon ako sa tabi ng hukay. Naghintay ako ng 3 araw at 3 gabi. Ito lang ang nahanap ko. Imposible, yung matandang iyon ay parang pagong. Ang tibay ng buhay. Paano mangyayari iyon? Hijin ng dinastyang Han.
Ipasa ang utos. Lahat ng mga disipulo na nakatago sa iba't ibang estado. Kailangan ng kumilos. Gusto kong ipahamak ang buong kaharian ng Han. Bilang pag-alala sa aking guro. Ang mga walang silbi ay talagang walang silbi. Si Hejin ay palaging nagmamayabang tungkol sa kanyang tunay na martial arts. Walang kapantay sa mundo. Napatay pa talaga. Ang general ng dakilang Han. Namatay sa kamay ng mga mabababang tao. Kapag kumalat ito, saan ko ilalagay ang aking mukha? Nasaan ang dangal ng dakilang Han? Namatay si Hejin. Nabasag ang isang haligi ng korte. Ngunit ang lumang ito ay tila may natitirang. Pagsasanib ng pulang dragon, mukhang hindi na ito magtatagal. Siya sa atin mo para sa akin. Yung tinatawag na Zhangjiao na mangkukulam. At yung kung anong taiping dao. Hulihin silang lahat para sa akin. Aking parurusahan ang kanyang siyam na angkan. Pagsasamahin ang kanyang katawan sa mga piraso. Mahal na hari, ingatan mo ang iyong kalusugan. Agad na ipatawag ang mga mediko. Mahal na hari, huminahon ka. Mahal na hari, ingatan mo ang iyong sarili. Wala akong sakit. Hindi ako mamamatay. Yuan Shao. Nandito po ako. Agad mong ipunin ang 8 pinuno ng kanlurang hukbo. At ang natitirang mga sundalo. Kasama ang mga gwardya. Upang linisin ang G province para sa akin. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Basta't maibalik mo ang ulo ni Zhangjiao. Itaas mo ang iyong ulo. Talikuran ang mga armas at sumulong. Hubad na pag-iyak, wala nang maraming araw ang matitirang buhay sa matandang ito. Susunod ako sa utos. Tiyak na aking paparusahan ang demonyong iyon ng maraming saksak, upang maalis ang galit sa puso ng inyong majestad. Kung hindi masisira ang Huang Jin, nanumpa akong hindi na babalik. Umalis kayo, lahat kayo, umalis. Lahat, bumalik na. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit. Sa bakuran kahit isang hakbang. Gino. Tingnan mo ang ekspresyon mo. Yung matandang dragon, malapit na. Hindi lang basta hindi na kaya. Namatay si Hejin, yung matandang iyon, nagalit na nagalit. Ang tunay na enerhiya ng pulang dragon ay bumalik sa kanya. Tama, kanina sa malaking bulwagan. Dami ng dugo na nilabas. Guro, malinaw na malinaw ang nakita ko. Ang kapalaran ng pulang dragon ay naubos na. Ang inosenteng mundo ng mga Han ay babagsak na. Ayos lang kung bumagsak. Hindi naman ito babagsak. Kayo na gustong palitan ang mundo. Walang pagkakataon para umangat. Benshu. Ngayon, nasa harap mo. May 200. Maging tapat na lingkod ng malaking tao. Nag-iisang mandirigma. Pumunta upang samahan si Liu Hong sa kanyang libingan. Pangalawa, gamitin ang pagkakataong ito upang magtipon ng mga sundalo at itaguyod ang sarili. Maging isang makapangyarihang tao sa panahon ng kaguluhan. Si Loyal Minister Hejin ay talagang tapat na lingkod. Ngunit ano ang nangyari, namatay na walang natirang katawan. Wala man lang nag-ayos ng kanyang labi. Tinuturing ni Liu Hong ang aming angkan na parang mga baboy at aso. Bakit ko siya dapat bigyan ng ganitong sirang kaharian? Guro, napag-isipan na ng estudyante. Kung ang mundo ay magiging magulo, hayaan na lang nating mas lalong magulo ito. Kailangan munang sirain ang luma, bago makapagtayo ng bago. Ayos. Hindi ka nagkamali, disipulo ako ni Zusi. Kenan Hua. Yung si Zhangjiao na pinilit mong iligtas. Ngayon ay naging pundasyon ng tagumpay ng aking disipulo. Sa laban na ito, sa wakas ay ako ang nanalo. Magpahinga ka na. Ilang araw ka nang halos di natutulog. Paano mo kayang tiisin yan? Wala nang oras. Alam ni Liu Hong na namatay si Hejin. Siguradong magpapadala siya ng mga sundalo. Kailangan nating magsimula ng apoy bago sila makapagtipon. Dapat nating sunugin ito. May nangyaring masama sa kuya. May malaking nangyari. Bakit ka nag-aalala? Kahit bumagsak ang langit, may matangkad na tutulong. Ano bang nangyari? May nagtratraidor sa loob natin. May isang disipulo na tinatawag na Tang Zhu. Nagtakbo siya sa Kyoto upang magulat. Tungkol sa oras at lugar ng ating pag-aalsa. Pati na ang mga code ng komunikasyon ng bawat estado. Lahat ay naipahayag na. Tang Zhu. Tang Zhu. Ganun ba kalakas ang kapangyarihan ng pagbabago sa kasaysayan? Ako'y nag-ingat ng husto. Kahit na hindi ko man lang pinayagan. Na lumabas ang pangalang ito sa pangunahing listahan. Sa huli, wala pa ring magagawa. Ngayon, ang buong hukbo ng imperyo ay gumagalaw na. Si Ginoong Mayuani ay pinaslang sa kabisera. Libu-libong mga kapatid ang nahuli. Ang malaking hukbo ni Yuan Shao ay nasa daan patungong Jiaizhou. Nasa wala pang 300 milya na tayo. Tapos na, tuluyan ng tapos. Hindi pa nagsisimula, nahuli na. Kapatid. Huwag mo akong takutin. Tayo na, tumakas na tayo. Basta't may bundok na natitira. Saan tayo tatakas? Walang natirang buto ang guro para iligtas ako. Libu-libong kapatid ang nag-alay para sa dakilang layunin na ito. Dugo ang tumaga sa hidyan. Kung tatakas ako ngayon,
Sino ang aking mapapangalagaan? Ano kung may nagulat sa hangsaw? Ano kung ang hukbo ay nagtipon? Sasamahan ko siya hanggang sa dulo. Ipasa ang aking utos. Ang nakatakdang pag-aakla sa susunod na buwan. Ililipat sa bukas. Ipagbigay alam sa lahat ng mga tagasunod. Kahit anuman. Walang armas, kahit walang paghahanda. Basta't ayaw mamatay sa gutom. Bukas ng umaga. Magtipon-tipon tayo sa altar ng Julu. Sa laban na ito, ipapakita natin sa buong mundo kung ano ang ibig sabihin ng galit ng isang tao. Dugo ang magbubuhos sa 5 hakbang. Ito ang aking mga sundalo. Ito ang mga mamamayan ng Han. Mga kawawang tao na gustong kumain ng busog. Mga kababayan, mga kapatid. Alam ko, marami sa inyo ay nagugutom. Alam ko na marami sa inyo. Ninakaw ng mga opisyal ang mga ari-arian ninyo. Alam ko na ayaw ninyong mag-alsa. Gusto lang ninyong mabuhay. Pero ang emperador ng Han, pinapayagan ba kayong mabuhay? Mas malakas, hindi ko marinig. Hindi pinapayagan. Nagtatanim kami sa lupa. Sila ay nagiinuman sa palasyo. Nagbebenta kami ng mga anak. Sila ay nasa kasaganaan. Nais pa nilang magpadala ng malaking hukbo. Pumatay kayo sa amin. Bakit? Dahil ba ipinanganak kami? Kami ba'y mga alipin? Dahil ang kanilang dugo ay pula. Ang aming dugo ba'y mababa? Mga hari at prinsipe. Mayroon bang uri? Ngayon ako si Zhang Jiao. Hindi ako humihingi ng mahabang buhay. Hindi ako humihingi ng kayamanan. Nais ko lamang na ipaglaban ang mga mahihirap sa mundong ito. Para sa isang katarungan, patay na ang langit. Dapat itayo ang dilaw na langit. Taon ng Jiazi. Patay na ang langit. Patay na ang dilaw na langit. Dapat itayo ang dilaw na langit. Magandang si Zhang Jiao. Magaling na manghihikbi ng puso. Ang pundasyon ng Han, ngayon ay tuluyan ng naputol. Lahat ng hukbo umalis. Simula ngayon. Walang higit pang Huang Jin sa mundo. Sino mang humadlang ay mamamatay. Natalo ka. Pakiusap. Magandang tsaa. Sayang, ito ay tsaa ng putol na ulo. Magandang tsaa ito. Maaari na ring ituring na mabuting tao. Yuan Bensu, nahuli ka. Hindi naman huli, tamang-tama para sa iyong huling paglalakbay. Sasabihin ko, hinahangaan kita. Kung wala ka, Zhang Jiao, ang mga tao sa mundo ay mga natutulog na baboy at aso na pinababayaan ng pamilya Liu. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng sigla. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na lumaban. Ngunit dahil dito, kailangan mong mamatay. Dapat mamatay ang dakilang tao sa iyong mga kamay. At kailangan mong mamatay sa aking mga kamay. Gamitin ang ibon para makakuha ng itlog. Palitan ito. Yuan Benshu, mas malakas ang tunog ng iyong abakus kaysa sa kapatid kong babae. Pareho lang tayo. Ang hinahangad mo ay mabusog ang mga tao. Ang hinahangad ko ay ang kapangyarihan sa buong mundo. Ngayon, nagising na ang mga tao. Nawala na ang Han. Natapos na ang iyong misyon. Abaw at Elian. Guro, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Nagawa ko ng sindihan ang apoy. Kung gaano ito katagal, at kung ano ang magiging anyo nito, ay nakasalalay sa kapalaran ng mundo. Huwag kalimutan, Yuan Benshu, na ang mundo ay sa mga tao pa rin. Nakapagpahinga na. Paalam, Ginoo. Ang susunod na kaguluhan ay gaganapin ni Yuan. Patay na si Zhang Jiao. Hindi papatayin ang mga sumusuko. Kasabay ng sigaw na ito. Tumunog ang kampana ng kamatayan ng Han. At isang tinatawag na makislap na kaguluhan ng 3 kaharian. Ay opisyal na nagsimula.